Nagpanggap ang milyonaryo na aalis ng bansa, ngunit nadiskubre niya ang lihim na ginagawa ng yaya sa kanyang mga anak. Walang nag-ingit na trangka, walang anumang nagbabadyang tunog. Personal na sinigurado ni Don Roberto na may langis ang bawat susian ng nakaraang gabi, inihahanda ang eksena para sa kanyang walang kamaliang patibong. Ang mansyon ay nalukuban ng isang mapanlinlang na katahimikan, ang uri ng tahimik na bumabalot bago ang isang malakas na bagyo o iyon sa loob-loob niya. Ang kanyang inakala. Ang kanyang kamay, matatag at nakasuot ng guwantes na itim na balat, ay dahan-dahang pinilipit ang seradura ng pangunahing pinto na tila hindi na makahinga sa bagal. Hawak niya ang kanyang maleta sa isang kamay, hindi dahil sa may trabaho siya, kundi dahil bahagi iyon ng kanyang disguise. Dapat sana'y nasa 3,000 metro siya sa himpapawid, lumilipad patungong Hong Kong para sa isang kumperensya. Dapat sana'y walang presensya niya ang bahay, nagbibigay ng malayang daan upang ipakita ng bagong yaya ang tunay nitong kulay. Kinasusuklaman ni Roberto ang kawalan ng katiyakan. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang kanyang buhay ay naging isang network ng mga iskidul, mga patakaran, at sapilitang katahimikan. 4 na yaya na ang kanyang sinibak sa loob ng 6 na buwan, isa dahil sa 5 minutong pagkahuli, isa dahil sa paggamit ng telepono habang pinapakain ang kambal, at isa pa ay dahil sa tingin niya ay napakalakas ng tawa nito para sa isang bahay na nagluluksa. Ngunit si Elena ay isang palaisipan. Masyadong bata, masyadong walang karanasan, at ayon kay Aling Gertrudis, ang kanyang pinagkakatiwala ang katiwala, masyadong bulgar para sa pamantayan ng pamilya. Sinasabi ko sa iyo na kapag wala ka, kakaiba ang ginagawa ng batang iyon, bulong ni Gertrudis kaninang umaga, na may peke ng pag-aalala na binibigyang kahulugan ni Roberto bilang katapatan. Hindi umiiyak ang mga bata, senyor, at hindi iyon normal. Laging umiiyak ang mga bata. Kung hindi sila umiiyak, ibig sabihin ay binibigyan mo sila ng gamot o tinatakot. Ang mga salitang iyon ay nagliliyab sa kanyang dibdib habang itinutulak niya ang pinto. Ang takot ng isang biyudong ama ay isang mapanganib na panggatong. Nagiging galit iyon bago pa man magkaroon ng ebidensya. Pumasok si Roberto. Maingat na inilapag ang maleta sa sahig at pinatalas ang kanyang pandinig. Inaasahan niya ang pag-iyak. Inaasahan niyang makita si Elena na natutulog sa sofa. Inaasahan niyang makita ang telebisyon na nakabukas ng malakas. Ngunit ang narinig niya ay nagpalamig sa kanya sa pasilyo. Hindi ito pag-iyak, hindi ito telebisyon, kundi isang tunog na malalim, sumasabog, at may ritmo mga tawanan. Ngunit hindi ito mahiyain na pagtawa, kundi malalalim na tawanan, ang uri na sumasakit sa tiyan at hindi niya narinig sa bahay na iyon sa loob ng mahigit 1 taon. Sila ang kanyang mga anak, sina Nico at Santi. Naramdaman ni Roberto ang isang buhol sa kanyang tiyan, ano ang kanilang pinagtatawanan. Pagkausyoso at pagkabigla ang naghalo. Naglakad siya sa pasilyo, ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italyano ay halos hindi sumasayad sa pinakintab na sahig na kahoy. Ginagabayan ng tunog ng ibang kagalakan na sa tingin niya ay isang personal na pagkakasala sa kanyang solemne na tahanan. Pagdating sa pintuan ng sala, ang eksena na bumungad sa kanyang mga mata ay napaka-absurdo, napaka-surreal at labag sa anumang pamantayan ng etiquette, kaya't inabot ng ilang segundo ang kanyang utak upang maproseso ang impormasyon. Ang sala, na karaniwang isang templo ng minimalistang kaayusan at neutral na kulay, ay tila isang entablado ng avant-garde na dula. At sa gitna ng lahat ay naroon siya, si Elena. Hindi siya nakaupo at nagbabasa ng kuwento, hindi siya naghahanda ng gatas. Ang batang babae na may maitim na buhok ay nakahiga sa sahig, nakatihaya, ganap na nakalabas sa beige na alpombra. Ngunit ang nagpanganga kay Roberto sa hindi kapanipaniwala ay ang kanyang kasuotan at postura. Suot niya ang maliwanag na asul na uniforme ng yaya na ipinilit sa kanya ni Gertrudis. Sinasabing nagbibigay ito ng karangalan sa bahay. Ngunit sa kanyang mga kamay ay may suot siyang dilaw na guwantes na goma ang uri na ginagamit sa paglilinis ng kubeta o maruming plato. Huwag kang bibitiw, aking mga matatapang. Sigaw ni Elena mula sa sahig na may ngiting napakalawak. Tila na bago ang kanyang mukha sa labis na kaligayahan. Nagkurap si Roberto na natulala. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tagapagmana, ang kambal na sina Nico at Santi, halos 1 taong gulang pa lamang, ay nakatayo sa ibabaw niya, literal na nakatayo sa ibabaw niya. Ito ay isang tore ng tao na puno ng kawalang tatag at kagalakan. Nakatayo si Nico sa dibdib ng yaya,
Ang kanyang makukulay na sapatos ay nakatapak sa bordadong logo ng uniforme, habang si Santi naman ay nagbabalanse sa kanyang tiyan. Ang mga bata ay nakasuot ng kanilang maong na overalls at puting t-shirt, at tila sila maliliit na akrobata na lasing sa adrenaline. Ingat sa hanging amihan, bulalas ni Elena at iginalaw ang kanyang katawan, ginagaya ang isang mahinang lindol. Si Santi, ang pinakamaliit at pinakamahinang bata, ang sinabi ng mga doktor na may problema sa motor, ang halos hindi pa gumagapang kapag naroon si Roberto, ay nakatayo roon, nangangatog ang mga binti sa pagod. Ngunit tumatawa ng nakanganga, ipinapakita ang kanyang iilang puting gilagid. Ang sanggol ay nagpatatag sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang malalambot na kamay sa mga balikat ni Elena, ginagamit itong balanse, habang itinaas naman ng kanyang kapatid na si Nico ang kanyang mga braso sa ere na tila kakagaling lang sa pagtapak sa bundok Everest. Ang natural na liwanag ay bumubuhos mula sa malalaking bintana, nagpapaliwanag sa alikabok na lumutang sa hangin dahil sa kanilang paggalaw. Ito ay isang larawan ng perpektong kaguluhan. Hawak ni Elena ang mga bukong-bukong ng mga bata gamit ang kanyang dilaw na guwantes. Ang kanyang mga binti ay nakahiga at maigting, nagsisilbing matatag na pundasyon ng human card castle na iyon. Para sa sinumang outsider, ito ay isang litrato ng purong pagmamahal, ng likas na koneksyon. Ngunit para kay Roberto, na sinagap ng sakit ng kanyang pagkabalo at ng obsesyon sa kontrol, ito ay isang kabalastugan. Nakita niya ang mikrobyo sa mga guwantes, nakita niya ang panganib sa taas, nakita niya ang kawalang galang sa sahig, nakita niya ang isang katulong na ginagawang atraksyon sa sirko ang kanyang mga anak. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ang negosyante, ang malamig na strategist, ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang takot na ama at ang nasaktan na amo. Anong kabalbalan yan? Bulong niya una. Hindi kayang itaas ang boses. Sa sandaling iyon, gumawa si Elena ng tunog ng eroplano gamit ang kanyang bibig at sumabog ang mga bata sa panibagong alon ng tawanan. Walang kamalay-malay sa madilim at matigas na figura na nagmamasid sa kanila mula sa pinto na nakalimutan ang maleta at ang mga mata ay namumula sa galit. Naramdaman ni Roberto na ang kaligayahan na iyon ay isang insulto sa kanyang kalungkutan. Paano siya naglakas loob na patawanin ang mga ito ng ganyan kung siya, ang kanilang sariling ama, ay hindi makapagsimula ng kahit isang ngiti? Nabali ang spell sa tunog ng boses ni Roberto. Hindi ito sigaw, kundi isang tuyong kulog, puno ng autoridad at lason. Elena, ang epekto ay agaran at mapaminsala. Ang pisikal na harmonia na nagpapanatili sa kanilang tatlo sa balanse ay lubos na nakasalalay sa konsentrasyon at pagiging kalmado. Sa pagdinig ng dagundong ng kanyang pangalan, nakaramdam si Elena ng di sinasadyang panginginig sa takot. Umigting ang kanyang katawan sa sahig. Ang kambal, na sensitibo tulad ng radar sa tensyon sa kapaligiran, ay agad na tumigil sa pagtawa. Ang kanilang mga mukha ay nagmula sa kagalakan patungo sa takot sa isang segundo lamang. Si Santi, na nakaupo sa tiyan ng yaya, ay nawalan ng balanse nang biglang ilingunin ang kanyang ulo patungo sa pinto. Biglang nawalan ng puwersa ang kanyang maliliit na binti. Delikadong tumagilid ang sanggol sa kanan patungo sa matigas na sahig na kahoy. Ingat! Sigaw ni Roberto, humakbang pasulong, ngunit malayo siya upang makarating sa tamang oras. Ngunit hindi na kailangang dumating ni Elena. Naroon na siya. Ang kanyang mga reflexes ay hindi tulad ng isang distraksyon na empleyado, kundi tulad ng isang leona. Bago pa matapos ni Roberto ang kanyang bulalas, binitawan na ni Elena ang mga bukong-bukong at ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may nakakatawang dilaw na guwantes ay kumilos ng mabilis na parang spring. Gamit ang kanyang kanang kamay, nahuli niya si Santi sa ere. Kinakalong ang ulo nito sa kanyang dibdib bago pa sumayad sa sahig, at gamit ang kanyang kaliwang braso, kinulong niya ang baywang ni Nico. Hinihila ito papalapit sa kanya sa isang protektadong yakap. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, umikot siya sa kanyang likod at naupo sa sahig. Ang parehong bata ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib, humihingal. Ang kambal, ngayon ay ligtas na, ngunit nahawaan ng bigla ang takot na bumalot sa silid, ay sabay-sabay na umiyak. Isang matinis na iyak ng takot na tumusok sa mga tainga ni Roberto. Mabilis na tumawid si Roberto sa sala na may galit na mukha. Bitawan mo ang mga anak ko, utos niya. Inabot ang mga ito at marahas na hinatak si Nico mula sa mga bisig ng yaya. Bitawan mo sila ngayon din. Si Elena ay nanatili sa sahig, walang hawak at nanginginig, nakatingin sa itaas.
Inalis niya ang buhok sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang dilaw na guwantes. Ang kanyang malalaki at madilim na mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Senyor Roberto, dapat po ay, bulong niya, sinusubukang makahinga. Dapat sana'y nasa biyahe ako, putol niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa matataas na pader. At salamat sa Diyos at nakabalik ako. Ano ba ang kabaliwan na ito? Hawak ni Roberto si Nico na nagpupumiglas sa kanyang mga bisig. Inaabot ang kanyang maliliit na kamay kay Elena at sumisigaw, "Yaya, Yaya!" Ang pagtanggi ng kanyang anak ay parang sampal sa mukha ni Roberto. Iniwan niya ang bata sa sofa ng padaskol at bumaling kay Elena na nagsisimulang tumayo ng may kahirapan. "Huwag kang tatayo," sigaw niya. Itinuturo siya ng kanyang daliri. "Manatili ka diyan kung saan ka nabibilang, sa sahig. May ideya ka ba kung ano ang maaaring nangyari? 1 sentimetro pa at babasag ang ulo ng anak ko sa coffee table." "Senyor, kontrolado ko po sila," pilit na paliwanag ni Elena. Nanginginig ang boses, ngunit nanatili ang kakaibang dignidad. "Hindi ko po sila pinabayaan na mahulog. Nag-iihersisyo po kami." Naglabas si Roberto ng mapait na tawa, walang kagalakan. "Tinatawag mo iyan na ehersisyo? Nakita ko kayo. Nakahiga ka lang na parang hayop, suot ang maruming guwantes na panlinis ng kubeta. Pinapayagan ng mga anak ko na tapakan ka na parang lumang kasangkapan. Bagong guwantes po ang mga yan, senyor. Ginagamit ko lang po para maglaro dahil sa kulay. Gusto po nila ang kulay dilaw. Nakakatulong po ito para mag-focus ang kanilang paningin." Mabilis niyang sinabi, sinusubukang apelahin ang kanyang rason. "Hindi ako interesado sa iyong murang palusot ng yaya." Nagpahid ng kamay si Roberto sa kanyang buhok. Nagulo ang kanyang ayos sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng mga bata na tumatawa sa kanya at umiiyak sa kanya ay unti-unting lumalamon sa kanya. "Binabayaran kita ng sweldo na hindi mo kikitain sa loob ng 10 taon sa ibang lugar. Binabayaran kita para alagaan sila, turuan sila, bigyan sila ng magandang asal at seguridad, hindi para mag-mount ng isang circus show sa aking sala." Tiningnan ni Roberto ang paligid na tila naghahanap ng mga saksi sa kalupitan. "Tingnan mo ang sarili mo, nakakaawa. Isang babaeng tulad mo na gumugulong. Ano ang iisipin ng mga tao kung makapasok sila ngayon? Ano ang iisipin ng aking asawa kung makita niya na ang babaeng inatasan sa kanyang mga anak ay ginagawang laruan ng mga ito? Ang pagbanggit sa namatay na asawa ay isang mabigat na suntok." Ibaba ni Elena ang kanyang tingin. Kinagat ang kanyang ibabang labi upang hindi umiyak sa harap niya. Alam niyang hindi siya dapat sumagot. Kailangan niya ang trabaho. Ang kanyang may sakit na ina ay umaasa sa sweldo na iyon. Ngunit ang pag-iyak ni Santi, na patuloy na gumagapang sa sahig patungo sa kanya at kumakapit sa kanyang unipormadong binti, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. "Senyor," sabi ni Elena at nagbago ang kanyang tono. Hindi na ito paghingi ng paumanhin kundi isang ina na nagmamakaawa. Tumatawa po si Santi, tumatawa po si Nico. Buwan na po silang hindi tumatawa ng ganyan. "Hindi ko narinig ang pagtawa," bulong ni Roberto, bulag sa katotohanan. "Ang isterya ay hindi kaligayahan, Elena. Ang kaguluhan ay hindi kagalakan. Nalito ka sa kalayaan sa kalaswaan. Ibinigay mo sa panganib ang pisikal na integridad ng aking mga anak dahil sa isang bobo na laro. Ikaw ay iresponsable." Yumuko si Roberto upang ilayo si Santi sa binti ni Elena. Mahigpit na kumapit ang sanggol sa asul na tela ng uniporme. Umiiyak ng desperado, inililibing ang kanyang maliit na mukha sa tuhod ng yaya. Kailangang gamitan ni Roberto ng puwersa upang tanggalin ang mga daliri ng kanyang sariling anak sa damit ng empleyado. "Halika rito," ungol ni Roberto. Binuhat si Santi. Nagpumiglas ang bata, sinasaktan ang dibdib ng kanyang ama gamit ang kanyang maliliit na kamao, tinatanggihan ang paghawak ng mamahaling damit at hinahanap ang mga bisig ng babaeng nakaguwantes na goma. Iyon na ang huling patak. Nakaramdam si Roberto ng matinding selos na nagpalingaw sa kanyang paningin. "Umalis ka sa paningin ko," bulong ni Roberto habang umiiyak ang bata sa kanyang mga bisig. "Pumunta ka sa iyong kwarto, kunin mo ang iyong mga gamit at hintayin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo at tanggalin mo ang mga nakakatawang guwantes na iyan. Sa bahay na ito, seryoso kaming mga tao, hindi payaso." Dahan-dahang tumayo si Elena. Kalmadong tinanggal ang dilaw na guwantes. Inilalantad ang kanyang namumulang at pinaghirapang mga kamay. Tiningnan niya ang mga bata sa huling pagkakataon. Nakatingin sa kanya si Nico mula sa sofa, malalaki at basa ang mga mata. Patuloy na umiiyak si Santi sa mga bisig ng kanyang ama.
Gusto ko lang po na mawala ang takot nilang mahulog, senyor. Bulong niya ng napakahina na halos hindi na siya narinig ni Roberto. Ang tanging nawala sa kanila ngayon ay ang paggalang, sagot niya. Tinalikuran siya. Umalis ka na. Naglakad si Elena patungo sa pinto ng serbisyo. Naramdaman ang bawat hakbang bilang isang pagkatalo. Sa likuran niya, lumalakas ang pag-iyak ng kambal. Pinupuno ang bahay ng ingay na hindi nakagalakan, kundi isang masakit na pagmamakaawa. Si Roberto ay naiwan mag-isa sa gitna ng kanyang perpektong sala, kasama ang 2 anak na hindi siya gusto at isang tagumpay na mapait ang lasa. Sa dulo ng pasilyo, pinapanood ni Aling Gertrudis ang eksena at isang baluktot at malupit na ngiti ang namuo sa kanyang matandang mukha. Nagtagumpay ang plano ng perpekto. O sa tingin niya ay gayon. Ang katahimikan na lubos na pinahahalagahan ni Don Roberto ay nawala at sa halip ay isang kaguluhan ng matutulis at hindi magkakasabay na pag-iyak ang namayani sa mansyon. Sina Nico at Santi ay hindi umiiyak tulad ng mga batang may kapritso na gusto ng candy. Umiiyak sila nang may matinding pighati ng pag-abandona. Nakaupo si Roberto sa gilid ng beige na sofa na balat, matigas ang katawan at naninigas ang mga braso, sinusubukang hawakan si Santi na nagpupumiglas ng marahas para sa kanyang sukat, sumisigaw patungo sa pasilyo kung saan nawala si Elena. Sa kabilang dulo ng sofa, sinasaktan ni Nico ang mga unan gamit ang kanyang mga nakakuyom na kamao. Pula ang mukha at basang-basa ng luha at sipon. Tinatanggihan ang anumang pagtatangka ng pag-aliw ng ama. Tama na, sigaw ni Roberto, ngunit ang kanyang boses, na sanay sa pagbibigay ng utos sa mga boardroom na walang ingay, ay nabasag sa harap ng histerya ng kanyang sariling mga anak. Nico, Santi, tahimik. Narito si tatay. Ngunit si tatay ay isang estranghero na nakasuot ng madilim na traje at amoy mamahaling kolon, isang nanghihimasok sa kanilang mundo ng laro at init. Naramdaman ni Roberto ang kirot ng kawalang silbi sa kanyang dibdib. Mayroon siyang milyon-milyon sa bangko. Kinokontrol niya ang mga internasyonal na kumpanya, ngunit hindi niya mapatigil ang pag-iyak ng 2 isang taong gulang na sanggol. Nakaramdam siya ng pagiging maliit, nakaramdam siya ng pagkabigo, at ang pakiramdam ng pagkabigo na iyon ay mabilis na naging sama ng loob sa pinagmulan ng lahat, si Elena. Sa sandaling iyon ng matinding kahinaan, nang lumitaw ang anino. Hindi naglalakad si Aling Gertrudis. Naglilikas siya. Pumasok siya sa sala na may katumpakan ng isang mandaragit na nakamoy ng dugo. Dala-dala ang isang baso ng tubig na may yelo sa isang perpektong pinakintab na silver tray. Ang kanyang madilim na kulay abo na uniforme ay walang mantsa, walang isang kulubot, ang ganap na kaibahan sa vital disorder na kinakatawan ni Elena. Ang kanyang mukha, na may mga linya ng nakatagong kapaitan sa ilalim ng maskara ng epektibong paglilingkod, ay nagpakita ng isang masamang kasiyahan na hindi nabasa ni Roberto sa kanyang desperasyon. Senyor Roberto, sabi niya sa isang malambot at madulas na boses, inilalagay ang tray sa coffee table na may maselan na katinig. Uminom ka ng tubig, mukha kang maputla. Sinabi ko sa iyo na ang biyaheng ito pabalik ay magulo. Kinuha ni Roberto ang baso, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagbanggaan ang yelo sa baso. Hindi sila tumitigil, Gertrudis, hindi sila tumitigil, bulong niya. Ipinapahid ang kamay sa kanyang pawis na noo. 10 minuto silang ganyan. Ano ang ginawa ng babaeng iyon sa kanila? Nagbuntong hininga si Gertrudis ng mahaba at teatral habang yumuyuko ng may peking lambing kay Nico, bagaman hindi niya talaga ito hinawakan na tila ang bata ay isang nakakahawang piraso ng museo. Ano ang ginawa niya, senyor? Ang tanong ay, ano ang hindi niya ginawa? Bulong ng katiwala, naglalagay ng lason ng dahan-dahan. Pinalayaw niya sila, ginawa niya silang mga ligaw. Nakita mo kung paano siya nakahiga sa sahig na nakabuka ang mga binti at ang mga guwantes na goma tila. Tumigil siya ng dramatiko. Hinahanap ang salita na pinakamamali ang konserbatibong pagmamataas ni Roberto. Tila siya isang babae sa kalye, hindi isang edukador. Kinuyom ni Roberto ang baso. Ang imahe ni Elena na nakahiga sa sahig at tumatawa ay bumalik sa kanyang isip. Ngayon, na sinala ng mga salita ni Gertrudis, ang eksena ay tila isang nakakasuklam at marumi. Sinabi niya na laro lang, mahinang pagtatanggol ni Roberto, hindi dahil sa gusto niyang ipagtanggol si Elena, kundi dahil kailangan niyang maniwala na hindi ito ganoon kasama. Laro? Naglabas si Gertrudis ng tuyong tawa. Direktang tiningnan siya sa mata ng may mahabagin na pagiging seryoso. Senyor, 40 taon na akong naglilingkod sa pinakamagagaling na kabahayan sa syudad. Nakita ko na ang mga profesional na yaya. Nagbabasa sila,
nagtuturo ng mga wika, pinapanatiling malinis at presentable ang mga bata. Ang babaeng ito, si Elena na ito, ay galing sa putikan, senyor, at ang putikan lang ang mayroon siya para ialok. Naghagis ng laro ang kahoy si Nico na tumama sa binti ni Gertrudis. Halos hindi kumurap ang babae, ngunit nagningas ang kanyang mga mata ng malamig na galit sa sanggol bago muling tumingin kay Roberto ng may lambing. Tingnan mo sila, agresibo, wala sa kontrol. Iyan ang itinuturo niya sa kanila pagsuway. Nasisiyahan siyang makita kang mawalan ng kontrol, senyor. Iyan ang kanyang paraan para makaramdam ng kapangyarihan. Ang mga mahihirap na babaeng ito ay laging naiinggit sa mga may kaya. Gusto niyang maging ina. Gusto niyang kunin ang pwesto ng ginang. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ang pagbanggit sa namatay niyang asawa ay ang huling pampasabog. Tumayo si Roberto ng mabilis. Iniwan si Santi sa sofa. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa ay isang sugat na hindi kailanman gumaling. At ang ideya na may sinumang babae na susubukang umagaw sa sagradong lugar na iyon ay nagpabulag sa kanya sa galit. Hinding-hindi siya magiging tulad ng asawa ko, ungol ni Roberto na may matigas na panga. Siyempre hindi, senyor. Isang anghel ang ginang, isang tunay na mayumi. Ang babaeng ito ay amoy chlorine at murang pawis. Iginiit ni Gertrudis, lumapit ng isang hakbang pa, binaba ang boses sa isang pabulong na nagbabalak. Ngunit ang mga bata ay inosente, naguguluhan sila. Kung papayagan mo siyang manatili dito ng isang araw pa, makakalimutan nila kung sino ang kanilang ama, makakalimutan nila ang apelyido na kanilang taglay, magiging tulad sila ng nakita mo ngayon isang sirko. Tiningnan ni Roberto ang kanyang mga anak, sila ay pula, pawis, at ang kanilang mga t-shirt ay nakalabas, umiiyak ng walang konsolasyon. Hindi sila mukhang tagapagmana ng isang imperyo, mukha silang mga sirang bata. At sa kanyang baluktot na lohika na dulot ng sakit at manipulasyon, nagpasya si Roberto na ang kasalanan ay hindi sa kanyang pagkawala o sa kanyang kalamigan, kundi sa labis na init ng yaya. Tama ka, Gertrudis, sabi ni Roberto. Bumalik sa kanyang tuwid na postura, pinatigas ang kanyang puso. Tapos na ito ngayon. Hindi ko papayagan na maging barong-barong ang aking bahay. Tumango si Gertrudis. Itinatago ang isang mapanlibak na ngiti habang pinapantay ang kanyang apron. Iyan ang pinakamabuti, senyor, para sa kapakanan ng mga bata. Kailangang putulin ang impeksyon bago ito kumalat. Gusto mo bang tawagan ko ang seguridad para paalisin siya? Hindi, sabi ni Roberto. Inaayos ang kanyang kurbata ng isang mabilis na galaw. Ako mismo ang gagawa. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag naintindihan niya na hindi ako nilalaro pagdating sa aking pamilya. Habang lumalabas si Roberto sa sala, nang may mabilis na hakbang patungo sa service area, naiwan si Gertrudis mag-isa, kasama ang kambal. Tiningnan niya sila ng may paghamak, kumuha ng panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang lugar kung saan siya tinamaan ng laruan ni Nico. Umiyak kayo hanggat gusto ninyo, mga paslit, bulong niya sa mga sanggol na patuloy na sumisigaw. Tapos na ang party. Ang service room ay nasa dulo ng isang makitid na pasilyo sa likod ng kusina, isang arkitekturang hangganan na naghihiwalay sa luho mula sa trabaho. Nakatayo si Elena doon sa tabi ng kanyang maliit na single bed. Hindi pa siya gaanong nag-iimpake dahil sa huli ay laging siyang natatakot na dumating ang sandaling ito. Ang kanyang maleta, isang lumang canvas bag na may punit na zipper, ay nakabukas sa ibabaw ng kutson. Ang kanyang mga kamay, wala na ang dilaw na guwantes, ay nanginginig habang nilulupi niya ang kanyang kasuotan sa bahay. Hindi siya umiiyak dahil sa pagtanggal sa kanya sa trabaho. Natanggal na siya noon sa mga demanding na amo. Umiiyak siya dahil naririnig niya ang mga sigaw ni Nico at Santi na tumatagos sa mga dingding ng bahay, tinatawag siya. Bawat yaya ay isang saksak sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan ni Santi ng masahe sa binti bago ang siesta, kundi sasakit ang kanyang mga kalamnan. Alam niyang kailangan ni Nico na kantahan siya ng kanta ng elepante na kulay abo, kundi hindi siya matutulog. At alam niyang si Don Roberto, sa lahat ng kanyang kayamanan, ay walang alam tungkol dito. Bumukas ang pinto ng walang katok. Hindi ito isang pagkatok, kundi isang pagsalakay. Pumasok si Roberto. Pinupuno ang maliit na espasyo ng kanyang nakakabigla na presensya at kanyang pinipigilang galit. Biglang naging napakaliit ng silid. Tapos ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang tuyong yelo. Walang mga sigaw ngayon, tanging isang tahimik at nakakapinsalang paghamak. Umikot si Elena, yakap-yakap ang isang t-shirt sa kanyang dibdib na tila kalasag. Inililigpit ko lang po ang mga gamit ko, senyor. Ilang minuto lang po ang kailangan ko. Humakbang si Roberto sa loob.
Sinuri ang silid na may ngiwi ng pagkasuklam, na tila ang hangin doon ay mas mababa ang kalidad. Nakita niya ang isang drawing na nakadikit sa pader gamit ang tape, isang scribble na gawa sa Crayola na ginawa ni Nico noong isang araw. Iningatan ito ni Elena na tila isang Picasso. Pinunit ito ni Roberto sa pader sa isang marahas na galaw. Ang tunog ng papel na napunit ay marahas sa matinding katahimikan. "Huwag kang kukuha ng kahit anong hindi iyo," sabi ni Roberto. Kinuyom ang drawing at ibinagsak sa sahig na parang basura. "Sa bahay na ito, lahat ay pag-aari ng pamilya, maging ang mga alaala ng aking mga anak." Naramdaman ni Elena na umakyat ang dugo sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagtanggi sa kanyang pagkatao. "Ibinigay po sa akin iyan ni Nico, senyor. Papel lang po iyan," sabi niya na nanginginig ang boses, ngunit nananatili ang titig. "Para sa iyo ay isang tropeo iyan. Isang patunay na nagawa mong manipulahin sila," sagot ni Roberto. Kumuha ng leather wallet mula sa kanyang loob na bulsa. Binuksan niya ang pitaka at kumuha ng isang tumpok ng makakapal na salapi nang hindi man lamang binibilang. "Narito, ito ang iyong buong buwanang suweldo, kasama ang kompensasyon. Higit pa ito sa nararapat sa iyo para sa nakakasuklam na palabas na iyong ginawa ngayon sa aking sala." Inihagis niya ang mga salapi sa ibabaw ng kama, sa tabi ng nakabukas na maleta. Kumalat ang pera. Ang ilang papel ay dumulas sa sahig. Ito ay isang kalkuladong galaw upang maramdaman niyang maliit siya. Isang transaksyon sa negosyo upang bilhin ang kanyang katahimikan at ang kanyang paglaho. "Kunin mo iyan at umalis ka na. Ayoko nang makita ka malapit sa ari-arian na ito. Kung malaman ko na sinubukan mong makipag-ugnayan sa mga bata, tatawagan ko ang pulis. Mayroon akong mga abogado na kayang sirain ang iyong buhay bago ka pa man makakurap." Tiningnan ni Elena ang nakakalat na pera. Kaya niyang ipambayad sa gamot ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan sa halagang iyon, ngunit sa sandaling iyon, ang pera ay tila marumi. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang pagmamataas at itinaas ang kanyang tingin kay Roberto. Ang kanyang madilim na mga mata, na karaniwang malambing, ay kumikinang ngayon sa isang dignidad na hindi inaasahan ni Roberto na makikita sa isang taong nakasuot ng murang uniforme. "Senyor Roberto," sabi niya, "binabaliwala ang mga salapi. Maaari mo akong insultuhin hanggat gusto mo. Maaari mong sabihing bulgar ako, mahirap, walang klase, ngunit huwag mong lokohin ang iyong sarili. Ang nakita mo ngayon ay hindi sirko. Ito ay pagmamahal." Umigting si Roberto. Handang pigilan siya, ngunit may kung anong sa boses niya ang nagpatigil sa kanya. "Nagugutom ang mga batang iyon, senyor, at hindi ito dahil sa mamahaling pagkain o inangkat na laruan. Nagugutom sila na may isang taong makikipaglaro sa kanila sa sahig. Nagugutom sila na may isang taong hahawak sa kanila nang walang takot na madumihan ang kanyang damit. Naniniwala ka na tinatanggal mo ako dahil sa pagiging magulo, ngunit sa loob-loob mo, tinatanggal mo ako dahil sa sakit na makita na isang estranghero ang nagbibigay sa kanila nang hindi mo maibigay dahil masyado kang abala sa pagiging malungkot." "Tumahimik ka," dagundong ni Roberto. Hinahampas ang frame ng pinto ng kanyang palad. Tinamaan siya ng katotohanan sa gitna ng kanyang sugat. "Wala kang alam sa sakit ko. Ikaw ay isang simpleng empleyado. Ako ang taong nagturo sa iyong anak na tumayo," sagot ni Elena. Mahinahon ngunit matatag. Hindi lumakad si Santi dahil sa takot. Ngayon, tumayo siya sa ibabaw ko dahil nagtiwala siyang hindi ko siya hahayaang mahulog. "Masasabi mo ba ang pareho? Kung mahulog sila, nandoon ka ba para saluhin sila? O mag-aalala ka kung malulukot ang iyong damit?" Ang sumunod na katahimikan ay siksik, mabigat. Hingal na hingal si Roberto. Namumula ang mga mata. Gusto niya itong sigawan, gusto niya itong paalisin. Ngunit ang mga salita nito ay tumusok sa kanyang konsensya. Ang imahe ni Santi na nakatayo, nagbabalanse, ay gumugulo sa kanyang isip. "Lumabas," bulong ni Roberto. Itinuturo ang labasan. "Umalis ka sa aking bahay. Ngayon." Isinara ni Elena ang kanyang maleta. Hindi niya kinuha ang pera sa sahig. Kinuha lamang niya ang mga salapi na nahulog sa kama. Sapat lamang sa kanyang pinagtrabahuhan at iniwan ang natira, ang nakakahiya na tip na nakakalat sa kumot. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat at naglakad patungo sa pinto. Kinailangan ni Roberto na umalis upang makadaan siya. Hindi niya iniyuko ang kanyang ulo. Sa pagdaan niya sa tabi niya, tumigil siya ng 1 segundo. Hindi siya tumingin sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa pasilyo na patungo sa mga silid ng mga bata. Si Santi ay matutulog lamang kung hihipuin mo ang kanyang likod ng pabilog sa kanan, sabi niya na basag ang boses.
at si Nico ay natatakot sa ganap na dilim. Pakihayaan mong nakabukas ang ilaw sa pasilyo. At sa huling instruksyon na iyon, isang aral ng pagmamahal na nakabalat kayo bilang teknikal na payo, lumabas si Elena sa silid ng serbisyo at tumawid sa kusina patungo sa likod na labasan. Naiwan si Roberto mag-isa sa maliit na silid, napapalibutan ng mga salapi na walang gustong kumuha at ng eko ng isang katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Mula sa sala, nagbago ang pag-iyak ng kambal. Hindi na ito histerya. Ngayon ay isang pag-iyak na pagod, paos ng pagtanggap. Ang tunog ng isang bahay na muling naging malamig, maayos at labis na walang laman. Tiningnan ni Roberto ang nakakuyom na drawing sa sahig, ang mantsa ng kulay sa kanyang kulay abo na mundo, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng matinding takot na mag-isa kasama ang kanyang sariling mga anak. Ang pasilyo na nagkokonekta sa kusina sa service exit ay hindi kailanman naging ganito kahaba. Naglalakad si Elena nang nakataas ang ulo, bagaman sa loob ay pakiramdam niya ay tingga ang kanyang mga binti. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa mga bata, at ang katahimikan na iniwan niya sa likuran ay mapanlinlang. Halos masayad ang kanyang kamay sa doorknob ng likod na pinto, nang isang nakakasakit na sigaw ang bumasag sa kapaligiran. Hindi ito sigaw ng kapritso, ito ay tunog ng ganap na pagkabigla. Si Santi ang pag-iyak ay naging isang kumbulsibong ubo. Napatigil si Elena, ang kanyang instinct ay sumisigaw na bumalik, ngunit ang kanyang dignidad at ang utos na patalsikin siya ay nagpatibay sa kanya sa sahig. Sandali, ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw mula sa arko ng kusina. Hindi ito pakiusap, kundi isang bulalas ng pagmamadali na nakabalat kayo bilang autoridad. Dahan-dahang lumingon si Elena. Naroon si Roberto, magulo ang buhok, maluwag ang kurbata, at maputla ang mukha. Sa kanyang mga bisig, marahas na nagpupumiglas si Santi, lila ang mukha sa pagod ng pag-iyak, tinatanggihan ang paghawak ng kanyang ama, na tila ang kanyang mamahaling damit ay gawa sa tinik. Hindi siya tumitigil, sabi ni Roberto, hirap huminga. Ang kayabangan ng 5 minuto na ang nakalipas ay nawala. Ang makapangyarihang tao na nagpapagalaw ng milyon-milyon sa isang tawag sa telepono ay hindi mapatigil ang pag-iyak ng isang 12 kilogramo na sanggol. Sinubukan kong gawin ang sinabi mo, ang tungkol sa likod, ngunit hindi gumagana. Nahihirapan siyang huminga. Binitawan ni Elena ang maleta. Ang tunog ng lona na tumama sa sahig ay ang tanging tugon. Naglakad siya patungo sa kanya, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang eksperto na pumapasok sa isang lugar ng sakuna. Ibigay mo siya sa akin, utos niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit mayroon itong tila asero na hindi tinatanggap ang pagtatalo. Si Roberto, talunan sa desperasyon, ay ibinigay ang bata sa kanya. Sa sandaling naramdaman ni Santi ang amoy ng neutral na sabon at ang texture ng uniforme ni Elena, ang pagbabago ay milagroso. Ang sanggol ay isiniksik ang kanyang mukha sa leeg niya. Mahigpit na kinapit ng kanyang maliliit na kamay ang asul na tela sa desperado na lakas at huminto ang mga sigaw, napalitan ng putol-putol na hikbi at malalim na buntong hininga ng ginhawa. Pinanood ni Roberto ang eksena na natulala. Nakaramdam siya ng selos, ngunit pati na rin ng isang nakakapinsalang pagdududa na nagsisimulang kumain sa kanyang pagmamataas. Ano ang ginagawa mo sa kanila? Tanong ni Roberto. Sa pagkakataong ito ay walang galit, tanging tunay na pagkalito. Sinabi sa akin ng pinakamagaling na pediatrician sa bansa na si Santi ay isang bata na malayo ang loob, na ang kanyang kondisyon sa motor ay nagpapabigo sa kanya, kaya't siya ay agresibo, ngunit sa iyo ay iba siyang bata. Pinatulog ni Elena si Santi ng may ritmo, binabalewala ang presensya ng amo, nakatuon sa pagpapahupa ng pulso ng bata. Binabasa ng kanyang mga doktor ang mga ekspediente, Senyor Roberto. Binabasa ko ang iyong mga anak, sagot niya, nang hindi siya tinitingnan. Si Santi ay hindi malayo ang loob. Natatakot si Santi. Takot na hindi tumugon ang kanyang mga binti. Takot na mahulog at walang magdiwang sa kanya. Nakita mo ang isang sirko sa sala. Nakita ni Santi ang isang hamon na kaya niyang lampasan. Nagpahid ng kamay si Roberto sa kanyang mukha, bigo. Nabanggit mo kanina na nakatayo siya. Imposible yan. Malinaw si Dr. De La Cruz. Matinding hipotonya ng kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan. Sinabi niya na baka makalakad siya sa edad na 2 na may mga aparato. Huwag kang magsinungaling upang mabawi ang iyong trabaho. Itinaas ni Elena ang kanyang tingin. Nagningas ang kanyang mga mata ng matindi kaya't umatras si Roberto ng isang hakbang. Hindi ako nagsisinungaling, senyor.
At ayokong bawiin ang isang trabaho kung saan ako tinatrato na parang basura, ngunit hindi ko papayagan na maniwala ka na ang iyong anak ay isang baldado dahil lamang sa kulang ka ng pananampalataya upang makita siyang sumusubok. Pananampalataya? Naglabas si Roberto ng tawang hindi makapaniwala. Hindi pinagagaling ng pananampalataya ang mga kondisyong medikal, Elena. Ang siyensya ang gumagawa niyan. At ang siyensya ay nagsasabi na hindi kayang tumayo ng aking anak mag-isa. Kung gayon, nagkakamali ang siyensya, sabi ni Elena. O marahil kailangan ng siyensya ang pagmamahal upang gumana. Sa tingin mo ba ay naglalaro lang ako sa sahig? Ang nakita mo, ang human tower na iyon, ang isometric exercise na iyon. Sa pagtayo sa aking tiyan, kailangang ayusin ni Santi ang kanyang balanse bawat segundo dahil humihinga ako, dahil gumagalaw ako. Ang kanyang utak ay napipilitang kumonekta sa kanyang mga kalamnan sa paraang hindi kayang gawin ng anumang malamig na therapy machine. Natahimik si Roberto, pinoproseso ang impormasyon. May kabuluhan ito, lohikal ito, ngunit masyadong simple, masyadong mapagpakumbaba upang maging totoo. Patunayan mo, hamon ni Roberto. Bumaba ang kanyang boses sa isang paos na bulong. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo ngayon. Dito, tiningnan ni Elena si Santi na kalmado na, nakapikit ang mga mata, nakapatong sa kanyang balikat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Roberto. Alam niyang isang panganib ito. Pagod ang bata, stress. Kung mabigo siya, magkakaroon si Roberto ng perpektong dahilan upang paalisin siya at hiyain habang buhay. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, babalik si Santi sa isang buhay na hindi kakaya na hinatulan ng diagnosis ng isang papel. Punta tayo sa sala, sabi ni Elena. Dumaan sa tabi ni Roberto at bumalik sa loob ng bahay. At pakiusap, senyor, kung gumana ito, huwag kang pumalakpak, huwag kang sumigaw, manood ka lang. Ang sala ay nanatiling ganoon. Nakakalat ang mga laruan at ang eko ng nakaraang pagtatalo ay nakalutang pa rin sa hangin. Si Nico, na naiwan mag-isa sa sofa at mahina ang pag-iyak, ay itinaas ang kanyang ulo nang makita si Elena na pumasok. Iniunat niya ang kanyang mga braso, ngunit mahinahon na kinawayan siya ni Elena upang maghintay, isang senyales na agad na naintindihan ng bata. Lumabas si Aling Gertrudis sa pasilyo, naakit ng hindi inaasahang pagbalik. Nang makita si Elena muli sa sala, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkasuklam. Senyor, ano pa ang ginagawa ng babaeng ito rito? Sigaw ng katiwala, mabilis na lumapit. Akala ko ay nalinis na natin ang bahay. Tahimik, Gertrudis. Dagundong ni Roberto nang hindi siya tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elena at sa kanyang anak. Ang tono ay napakatalas kaya't biglang huminto ang matandang babae. Nakanganga, nasaktan at nabigla. Nakatayo si Roberto sa tabi ng pintuan na nakakrus ang mga braso, isang defensive na postura na nagtatago ng kanyang takot. Gusto niyang maniwala, ngunit takot siyang madismaya muli. Naglakad si Elena patungo sa gitna ng beige na alpombra. Dahan-dahang lumuhod siya, naging kasing taas ng mga mata ni Santi. Nang walang katapusang pagkamahinahon, kinuha niya ang bata mula sa kanyang dibdib at pinatayo sa alpombra. Ang kanyang malalaki at mainit na mga kamay ay humawak sa baywang ng bata. Nagtago si Santi. Ang kanyang maliliit na binti na nakasuot ng maong na overalls ay nanginginig ng husto. Sinubukan niyang kumapit sa damit ni Elena, umiiyak ng kaunti. Ikaw ang humahawak sa kanya. Akusa ni Roberto mula sa pinto na may boses na puno ng pag-aalinlangan. Kung bibitawan mo siya, mahuhulog siya. Iyan ang laging nangyayari. Shh, sabi ni Elena nang hindi inaalis ang tingin sa mata ng bata. Santi, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Mahal ko. Malakas ka. Ikaw ay isang higante. Tinanggal ni Elena ang kanyang mga kamay mula sa baywang ng bata, ngunit inilagay ang mga ito ng milimetro ang layo sa kanyang katawan. Handang saluhin siya, lumilikha ng isang hindi nakikitang puwersa ng seguridad. Nanatili si Santi roon, umiindayog tulad ng dahon sa hangin. Yumuko ang kanyang mga tuhod paloob. Mahuhulog siya, bulong ni Gertrudis na may lason. Isang kalupitan iyan. Sinabi kong tumahimik ka. Dagundong ni Roberto, ang kanyang puso ay bumibilis sa kanyang lalamunan. Lumingon si Santi, natakot sa walang laman na espasyo. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa kanyang ama, ngunit si Roberto ay isang malayo at malabong estatwa. Pagkatapos, bumalik sila kay Elena. Naroon siya, nakangiti ng maliwanag na pangako na magiging ayos ang lahat. Hindi siya tiningnan nito ng may awa, kundi ng may pagmamalaki. Dahan-dahang umatras si Elena, isang hakbang, dalawang hakbang,
gumagapang pabalik sa kanyang mga tuhod, lumalayo sa bata. Halika Santi, bulong niya. Ibinuka ang kanyang mga braso. Halika sa yaya. Halika para sa isang yakap. Ang distansya ay halos 1 metro lamang, ngunit para sa isang batang may hipotonya, ito ay isang bangin. Naglabas si Santi ng isang hikbi ng pagkabigo. Tiningnan ang kanyang mga paa, tiningnan si Elena at pagkatapos ay nangyari. Kinuyom ni Santi ang kanyang maliliit na kamao sa kanyang tagiliran. Kinuyom ang kanyang mukha sa 1 kilos ng ganap na konsentrasyon. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang maliit na dibdib at itinaas ang kanyang kanang paa. Hindi ito isang eleganteng galaw. Ito ay pabigat, mabigat, isang paghampas ng sapatos sa kahoy na sahig na umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Napatigil sa paghinga si Roberto. Ang kanyang mga kuko ay kumapit sa kanyang sariling mga braso sa pamamagitan ng tela ng damit. Sumunod ang kaliwang paa. Isang hakbang. Delikadong tumagilid si Santi. Gumawa si Roberto ng 1 kilos upang tumakbo at saluhin siya, ngunit itinaas ni Elena ang kanyang tingin at binigyan siya ng isang matalim na tingin na nagpatigil sa kanya. Magtiwala ka, sabi ng kanyang mga mata. Nakuha ng bata ang kanyang balanse sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga braso. Gumawa pa ng 1 hakbang at isa pa. Diyos ko, ang bulong ay lumabas sa labi ni Roberto bilang isang di sinasadyang panalangin. Hindi ito ang mga hakbang na humahatak ng isang may sakit na bata. Ito ay ang mga mapagpasyang hakbang ng isang bata na may layunin. Naglabas si Santi ng isang kinakabahang tawa, isang halo ng takot at emosyon, at sumugod pasulong sa huling 2 hakbang, bumabagsak sa nakabukang mga bisig ni Elena. Iyan na, sigaw ni Elena. Yakap-yakap siya at gumugulong sa alpombra. Pinupuno ang kanyang mukha ng mga halik. Nagawa mo, ikaw ay isang kampeon. Si Nico, mula sa sofa, ay nagsimulang pumalakpak at tumawa, nahawaan ng tagumpay ng kanyang kapatid. Ang eksena ay ang hindi matatawarang patunay. Walang doktor, walang aparato, walang therapy, na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar ang nakamit ang nagawa ng babaeng iyon sa pamamagitan ng pasensya, lupa at pagmamahal. Naramdaman ni Roberto na lumubog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong sistema ng kanyang paniniwala, batay sa pagbabayad para sa pinakamahusay at paghingi ng agarang resulta, ay gumuho. Tiningnan niya ang kanyang anak na tumatawa sa mga bisig ng bulgar na yaya at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang sariling walang lamang mga kamay. Naintindihan niya ng may matinding sakit sa dibdib na hindi niya kilala ang kanyang anak. Hindi niya alam na kaya nitong lumakad. Hindi niya alam na kaya nitong maging matapang. Napalampas niya ang himala sa pagiging abala sa paghuhusga sa pamamaraan. Si Aling Gertrudis, nang makita niyang nawawala ang kontrol ng naratibo sa kanyang mga kamay, ay nagpasya na gamitin ang kanyang huling baraha, ang pinakamarumi. Mabuti, sabi ng matandang babae na may paghamak, sinisira ang mahiwagang sandali. Ang paglalakad ay isang bagay, ngunit ang paggalang ay iba. Senyor, huwag mong hayaang ang circus trick na ito ang bumalot sa iyong paghuhusga. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Tandaan mo kung ano ang nawawala sa aparador ng ginang. Si Roberto, na may luha pa rin ng pagkamangha sa kanyang mga mata, ay lumingon kay Gertrudis. Ang pagbanggit sa aparador ay parang isang balde ng malamig na tubig. Ang emosyon ng himala ay marahas na nagbanggaan sa itinanim na hinala. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay paos. Ayaw kong sabihin sa harap niya. Senyor, nagsinungaling si Gertrudis, itinuturo si Elena ng isang buto-butong daliri. Ngunit habang kayo po ay nasa biyahe, napansin ko na nawawala ang brooch na diamante ng inyong yumaong asawa. Ang pinakaingatan ninyo. At, nagkataon lang, ang babaeng ito ang tanging nakakapasok sa inyong opisina para maglinis. Dahan-dahang tumayo si Elena, hawak pa rin si Santi. Namutla ang kanyang mukha. Hindi ko po kailanman hinawakan ang anumang bagay mula sa aparador na iyon, sabi niya. Matatag ang boses, ngunit nanginginig sa akusasyon. Kailanman, tiningnan ni Roberto si Elena, pagkatapos ay ang kanyang anak sa mga bisig nito at sa huli ay si Gertrudis. Ang pagdududa ay muling namuo sa kanyang isip, nakakalason at mabilis. Ang pisikal na himala ay hindi maikakaila. Ngunit ang moral na himala, posible bang ang babaeng iyon ay isang anghel sa mga bata at isang demonyo sa kanyang kayamanan? Gertrudis, sabi ni Roberto, pinatigas muli ang kanyang mukha. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kasing sigurado ako na nakatayo ako rito, senyor. Suriin ang kanyang backpack. Suriin ang lumang bag na iyon na dala niya. Kung wala siyang dapat katakutan,
Hindi siya mag-aalala na tingnan natin, hindi ba? Nakaunat ang patibong at si Roberto, isang taong may mga katotohanan at ebidensya, ay naglakad patungo sa canvas bag na iniwan ni Elena sa entrance ng sala. Ang tensyon sa silid ay nagbago mula sa kagalakan patungo sa takot na parang pulis sa isang segundo. Nagkuyom ang kamay ni Roberto sa strap ng lumang canvas bag. Ang hangin sa sala ay naging hindi mahinga, puno ng static na kuryente na nagpatindig ng balahibo. Si Santi, na nasa mga bisig pa rin ni Elena, ay tumigil sa pagtawa nang maramdaman ang tensyon sa katawan ng kanyang yaya. Si Nico, mula sa sofa, ay naglagay ng isang daliri sa kanyang bibig, nagmamasid na may malalaki at takot na mga mata habang nilulusob ng kanyang ama ang tanging pribadong ari-arian ng babae na nagbigay sa kanila ng pagmamahal. Hindi kumilos si Elena upang pigilan siya, hindi sumigaw, hindi nagprotesta. Tiningnan lamang niya si Santi nang mas mahigpit sa kanyang dibdib. Itinaas ang kanyang baba ng may dignidad na masakit na bumalangkas sa kanyang lukot na uniforme at pagod na sapatos. Kung iyan ang kailangan mo upang maniwala sa aking katapatan, gawin mo, sabi ni Elena. Hindi nanginginig ang kanyang boses, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit ikaw ang gumawa niyan. Huwag mong hayaang hawakan niya ang aking mga gamit. Tiningnan ni Roberto si Gertrudis, na naghihintay na may ngiti na parang pating inaasahan ang kislap ng mga diamante sa pagitan ng hamak na damit. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, binaligtad ni Roberto ang nilalaman ng bag sa salamin na coffee table sa tabi mismo ng plorera na mas mahal pa kaysa sa buong buhay ng kanyang empleyado. Nahulog ang mga bagay, ngunit walang mabigat na tunog ng mga alahas. Nahulog ang isang sipilyo ng buhok na may mga gasgas na bristles. Nahulog ang 2 pares ng puting medyas na tinahi sa sakong. Nahulog ang isang kahon ng mga tableta para sa hypertension na may nakadikit pa ring presyo ng generic na botika. At nahulog ang isang maliit na laminated na litrato na gawa sa bahay. Wala nang iba, walang brooch, walang pera, walang anumang material na halaga. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Ginulo ni Roberto ang mga bagay gamit ang kanyang kamay. Umaasa na makahanap ng double bottom, isang lihim na bulsa, isang bagay na magpapawalang sala sa akusasyon at sa kanyang sariling paranoia. Ngunit hinawakan lamang niya ang marangal na kahirapan ng isang babaeng nagtatrabaho. Kinuha niya ang litrato. Ito ay isang malabong imahe ng isang matandang babae sa isang wheelchair, nakangiti ng may parehong init na taglay ni Elena. Sa likod, may isang nanginginig na sulat na nagsasabing, upang hindi mo makalimutan kung para kanino ka lumalaban, anak. Naramdaman ni Roberto ang biglaang pagduwal. Umakyat ang kahihiyan sa kanyang leeg na parang paso. Nilabag niya ang privacy ng isang taong nag-iingat lamang ng gamot para sa kanyang ina at mga alaala. Wala siya, bulong ni Roberto. Binitawan ang litrato na tila nasusunog. Si Gertrudis, na ang mukha ay nagbago mula sa pagmamataas patungo sa hindi kapanipaniwala, ay humakbang pasulong na nawawalan ng composure. Imposible! Nandoon siya! Sigaw ng matandang babae, sumugod sa mesa at naghahanap sa pagitan ng mga lumang medyas gamit ang kanyang buto-butong mga kamay. Sigurado bang nasa bulsa ng uniforme niya? Suriin mo siya. Tuso ang magnanakaw na iyan. Senyor, tama na! Ang sigaw ni Roberto ay nagpatunog sa mga salamin ng bintana. Hinawakan niya ang pulso ni Gertrudis bago pa nito mahawakan si Elena. Tiningnan niya ito ng may malamig na galit, isang halo ng pagkadismaya at pagkasawa. Sapat na ang kahihiyan para sa araw na ito, sabi ni Roberto. Binitawan ang kamay ng katiwala ng may paghamak. Wala doon. Nagkamali ka o. Mas malala pa. Nagsinungaling ka. Senyor, hindi ko kailanman nagsimulang magtanggol si Gertrudis. Umaatras na maputla. Pumunta ka sa kusina ngayon. Utos niya nang hindi siya tinitingnan. Nang mawala ang matandang babae, nagmumura at hinihila ang kanyang lason patungo sa pasilyo. Naiwan si Roberto mag-isa kasama si Elena at ang mga bata. Nagbago ang kapaligiran, ngunit hindi ito lumuwag. Ang kahihiyan ni Roberto ay mabilis na naging isang depensibong hadlang. Hindi siya makapaghiling ng tawad. Ang kanyang pagmamataas bilang isang makapangyarihang tao ay hindi alam kung paano yumuko ng ganoon nang hindi nababasag. Kailangan niyang manatili sa kontrol. Kailangan niyang maging boss. Kinuha niya ang kahon ng gamot at ang litrato at ibinalik ang mga ito sa bag ng may matigas na galaw. Pagkatapos ay tiningnan niya si Elena. Hindi siya tiningnan nito ng may pagkamuhi, kundi ng may malalim na kalungkutan na hindi niya kayang tiisin. Pinatunayan mo na kayang lumakad ng aking anak, sabi ni Roberto,
ang kanyang boses ay bumalik sa formal at malayo na tono ng boardroom. At pinatunayan mo na wala kang ninakaw ngayon. Pinatunayan ko na ako ay isang disenteng tao, senyor. Dapat sapat na iyan, sagot niya. Sa aking mundo, ang disente ay ang minimum, hindi isang merito, tugon niya. Ginagamit ang kanyang kalamigan bilang panangga. Makinig ka ng mabuti, Elena. Hindi kita sisibakin. Hindi ko kaya. Hindi pagkatapos ng nakita ko kay Santi. Malinaw na mayroon kang impluensya sa kanila na hindi ko naiintindihan, ngunit gumagana. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Elena, isang kislap ng pag-asa, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa hindi na niya kailangang iwanan ang mga bata. Ngunit, putol ni Roberto, itinaas ang kanyang hintuturo na may autoridad. Magbabago ang mga bagay-bagay. Mananatili ka. Ngunit nasa probation ka, isang tunay na probation. Walang laro sa sahig, walang sigaw, walang ligaw na pag-uugali. Gusto ko na kumilos ka bilang isang profesional na mataas ang antas. Naglakad si Roberto sa paligid niya, inilalatag ang kanyang teritoryo. Gagamitin mo ang uniforme na malinis at plansado palagi. Kakain ang mga bata sa mesa, hindi sa sofa. Kung maglalaro sila, gagamitin nila ang mga laruang pang-edukasyon, hindi paggawa ng human tower. Gusto ko ng kaayusan, Elena. Gusto ko ng katahimikan simula alas 8. Gusto ko na ang bahay na ito ay maging isang respetadong tahanan muli, hindi isang palaruan. Mayroon kang isang linggo. Kung sa isang linggo, ay makakita ako ng isang dilaw na guwantes na goma na nakakalat sa aking sala, aalis ka ng walang ni isang sentimo. Naiintindihan, ito ay isang malupit na kasunduan. Hinihiling niya na manatili siya, ngunit ipinagbabawal niya ang paggamit ng parehong mga kasangkapan ng laro, ang tawa, ang walang pigil na pisikal na kontak na nagdulot ng himala. Hinihiling niya na pagalingin ang kanyang mga anak, ngunit nang hindi sila masyadong minamahal, tiningnan ni Elena si Santi, na naglalaro sa mga butones ng kanyang uniforme. Alam niyang ang pagtanggap sa mga kondisyong ito ay parang pagsubok na patayin ang apoy gamit ang patak ng tubig, ngunit tiningnan niya ang mga binti ng bata. Ang mga binti, nakakagaling lang sa kanyang unang mga hakbang. Kung umalis siya, ang mga binti na iyon ay muling mabubuwal sa isang upuan. Naiintindihan ko po, senyor, sabi niya ng mahina. Gagawin ko po ayon sa gusto ninyo. Mabuti, sabi ni Roberto. Inaayos ang kanyang kurbata. Pakiramdam ay peke ang tagumpay. Manirahan ka muli. Bukas, magsisimula akong magtrabaho mula sa opisina sa bahay. Babantayan ko ang bawat galaw. Huwag mo akong biguin. Umalis si Roberto sa sala nang hindi lumingon. Dala-dala ang kanyang kalungkutan at iniwan si Elena na may mapait na tagumpay. May trabaho siya, ngunit ipinagbawal ang kanyang kaluluwa. Ang sumunod na 3 araw ay isang mapanlinlang na pahirap. Ang bahay, na dating puno ng biglaang tawanan, ay nalukuban ng nakakasakal na kaayusan. Tinupad ni Don Roberto ang kanyang salita, kinansela ang natitira niyang schedule sa Hong Kong, at ikinulong ang sarili sa kanyang opisina, isang silid na gawa sa madilim na kahoy sa unang palapag, na bahagyang bukas ang pinto upang marinig ang nangyayari sa ibaba. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer, nagpapanggap na nagre-repaso ng mga balanse at kontrata, ngunit ang kanyang pandinig ay lubos na nakatuon sa pasilyo at sala. Siya ay isang espiya sa kanyang sariling kastilyo. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili na tama siya, na ang kaayusan ay nagdudulot ng kapayapaan, na ang istruktura ay nagdudulot ng kagalingan, ngunit ang naririnig niya ay dahan-dahang pumapatay sa kanya. Naririnig niya ang mga hakbang ni Elena, may ritmo at mahina. Naririnig niya ang kanyang boses, ngayon ay mahinahon. Nagsasabi ng mga bagay tulad ng, umupo ka ng maayos, Nico, huwag mong itapon ang pagkain, mahal ko. Nagagalit si senyor. Naririnig niya ang katahimikan. Isang mabigat, siksik na katahimikan na nababasag lamang ng paminsan-minsang at maikling pag-iyak ng kambal. Isang iyak ng pagkabagot at pagkabigo na mabilis na pinapatahimik ni Elena gamit ang isang, shh, ayos lang, ayos lang. Walang mga tawanan, walang takbuhan, walang buhay. Sa 3 araw, na naigang pagkausyoso sa pagmamataas, tumayo si Roberto mula sa kanyang ergonomic leather chair at naglakad ng palihim patungo sa pinto. Sumilip siya sa pasilyo na patungo sa interior balcony kung saan makikita ang sala sa ibaba nang hindi nakikita. Ang eksena na nakita niya ay nagpatumba sa kanyang mga paniniwala. Nakaupo ang mga bata sa alpombra, napapalibutan ng mamahaling mga laruang kahoy na inangkat at mga bloke ng pagtatayo na may neutral na kulay. Malinis sila, walang dunggis, at may hati sa gilid ang buhok. Nakaupo si Elena sa isang upuan.
Binabantayan sila na nakakrus ang mga kamay sa kanyang kandungan, tulad ng iniutos niya, tulad ng isang propesyonal. Mukha siyang larawan sa magazine ng dekorasyon perpekto, malamig, patay. Hawak ni Nico ang isang pulang bloke, tiningnan ito ng walang gana at ibinagsak. Nakahiga si Santi na nakadapa, sinisipsip ang kanyang daliri, nakatingin sa kisame. Hindi siya sumusubok tumayo, hindi sumusubok lumakad. Para saan? Walang naghihintay sa kanya sa sahig na nakabukang mga bisig. Naramdaman ni Roberto ang matinding sakit sa dibdib. Ito ba ang gusto niya? Mga batang mukhang manikin? Ito ba ang paggalang na lubos na ipinagtanggol ni Gertrudis? Biglang tumingin si Elena sa wall clock. 11:00 ng umaga. Alam niyang karaniwang may video conference si Roberto sa oras na iyon at nagsusuot siya ng earphones. Sa paniniwalang disconnected ang amo sa mundo, nagbago si Elena. Sapli sa simula. Gumapang siya mula sa silya patungo sa sahig, hindi gumagawa ng ingay, kundi parang pusa. Tahimik niyang inalis ang kanyang sapatos, lumapit kay Santi at bumulong sa tenga nito. Ang bata na tila isang nalantang halaman kanina ay nagmulat ng kanyang mga mata at isang mapaglarong ngiti ang nagpakintab sa kanyang mukha. Kinuha ni Elena mula sa kanyang bulsa, hindi ang dilaw na guwantes, kundi 2 medyas na may nakapintang mukha sa mga daliri. Isinuot niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. Kumusta? Ako si Ginoong Patatas, bulong ni Elena. Gumagaya ng malalim at nakakatawang boses. Iginagalaw ang kanyang kanang kamay sa harap ng mukha ni Nico. Naglabas si Nico ng isang pigil na tawa. Tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay na tila alam niyang gumagawa sila ng krimen. Ako si Ginang Kamatis, sagot niya gamit ang kabilang kamay. Kinikiliti ang tiyan ni Santi. Ang epekto ay elektrikal. Ang enerhiya ng silid ay agad na nagbago. Bumalik ang kulay sa mga pisngi ng mga bata. Umupo si Santi, mahina ang tawa, sinusubukang hulihin si Ginoong Patatas. Sumugod si Nico sa likod ni Elena at niyakap ito. Nakita ni Roberto, mula sa kanyang pinagtataguan sa itaas, kung paano gumulong si Elena sa sahig kasama ang mga ito, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na tahimik. Naglalaro sila ng mga mime, gumagawa ng mga exaggerated na galaw, binubuksan ang kanilang mga bibig, na ginagaya ang mga sigaw ng digmaan na walang tunog, tumatalon sa mga unan at lumalapag ng kasing lambot ng mga balahibo. Ito ay isang lihim na sayaw ng kaligayahan. Nakita niya kung paano tinulungan ni Elena si Santi na tumayo. Nang walang sinasabi, inalok niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay nakabalatkayo bilang mga puppet. Tumayo si Santi na nanginginig, ngunit determinado, at gumawa ng 3 hakbang patungo sa kanya, kinakagat ang kanyang dila sa konsentrasyon at kagalakan. Bravo! Ginawa ni Elena ng walang boses, pumapalakpak ng tahimik. Umalis si Roberto mula sa balkonahe na nakadikit ang likod sa pader ng pasilyo. Bilis-bilis ang tibok ng kanyang puso. Naintindihan niya na siya ang kontrabida sa kuwentong iyon. Lumikha siya ng isang gintong bilangguan kung saan ang kaligayahan ay dapat ipuslit na tila ilegal. Hindi sumusuway si Elena dahil sa pagiging mapanlinlang, sumusuway siya dahil sa pagmamahal. Inililigtas niya ang kanyang mga anak mula sa kalungkutan na siya mismo ang nagpapataw. Ibaba niya ang kanyang tingin sa kanyang sariling mga kamay. Malinis sila, maayos, perpekto at walang laman. Hindi niya kailanman naglaro ng mga puppet gamit ang mga medyas. Hindi niya kailanman gumulong sa sahig. Ang kanyang asawa, si Laura, ay laging sinasabi sa kanya, "Roberto, nililinis ang bahay." Ngunit ang pagkabata ay hindi na babalik. Nakalimutan niya iyon. Nang siya ay bababa na at hindi niya alam kung sasama ba siya sa kanila o kung hihingi ba siya ng tawad. Isang anino ang dumaan sa kanyang paningin. Si Aling Gertrudis ay nasa dulo ng kabilang pasilyo. Hindi nakita nito si Roberto na nagmamasid. Siya rin ay nagmamasid sa sala sa ibaba, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pagbubunyag o pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nakakuyom, nakatuon sa tahimik na kaligayahan ni Elena at ng mga bata. Sa kanyang mga kamay, kinuyom ni Gertrudis ang isang basahan nang napakahigpit na namutla ang kanyang mga kuko. Nakita ni Roberto kung paano lumingon ang matandang babae at tahimik na pumasok sa pangunahing silid, ang silid ni Roberto, kung nasaan ang aparador. Isang alarma ang tumunog sa ulo ni Roberto, hindi alarma ng pagnanakaw, kundi ng isang bagay na mas masama. Naalala niya ang akusasyon tungkol sa brotse. Naalala niya ang katiyakan kung saan pinilit ni Gertrudis na suriin ang bag. At ngayon, nang makita niya itong palihim na pumapasok sa kanyang kwarto, habang si Elena ay abala sa ibaba, hindi bumaba si Roberto sa sala. Sa halip, inalis niya ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italyano
upang hindi makalikha ng ingay. Naging tahimik na mga ngaso siya na kailangan ng kanyang bahay. Naglakad siya patungo sa kanyang sariling silid. Huminto sa harap mismo ng pintuan, pinipigilan ang kanyang hininga. Ang nakita niya sa siwang ay nagpalamig sa kanya, mas malamig pa kaysa sa anumang nakaraang paghamak. Hindi naglilinis si Gertrudis. Nakaharap si Gertrudis sa kanyang mesita de noche, kasama ang maliit na velvet box kung saan niya inilalagay ang gintong relo ng kanyang lolo at ang brooch na diamante na di umano'y nawala na. Binuksan ng matandang babae ang kahon. Ang kislap ng mga diamante ay kumislap sa dilim, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang bulsa upang nakawin. Hawak niya ito sa kanyang kamay. Tiningnan ito ng may galit, at pagkatapos ay lumabas sa silid, ngunit hindi patungo sa labasan. Lumiko siya patungo sa aparador ng pasilyo, kung saan isinasabit ni Elena ang kanyang abrigo at inilalagay ang kanyang canvas bag habang nagtatrabaho. Naintindihan ni Roberto ang lahat sa isang segundo ng brutal na kalinawan. Walang pagnanakaw, may magiging patibong. Hindi pera ang gusto ni Gertrudis. Gusto niya ang pagkasira ni Elena at malapit na niyang isakatuparan ang huling yugto ng kanyang plano. Ngayon lang nagsisimulang makakita si Roberto ng liwanag. Nakaramdam ang milyonaryo ng isang bagong galit, iba. Hindi ito ang mainit at reaktibong galit ng nasaktan na ama. Ito ay ang malamig, kalkulado, at nakamamatay na galit ng negosyante na nadiskubre na siya ay pinagtaksilan ng kanyang kanang kamay. Umatras siya patungo sa mga anino ng pasilyo, hinayaang dumaan si Gertrudis na may hawak na brooch patungo sa backpack ni Elena. "Gawin mo," bulong ni Roberto sa kanyang sarili na madilim ang mga mata na nakatutok sa likod ng matandang babae. "Hukayin mo ang iyong sariling libingan, Gertrudis. Ngayon magtatapos ang tiranya sa bahay na ito." Ngunit bago kumilos, kailangan niya ng tiyak na ebidensya. Kailangan niya na makumpleto ang krimen upang walang pagdadahilan, walang maling pagkaunawa, walang luha ng buwaya mula sa isang 40-taong gulang na empleyado. Bumalik si Roberto sa kanyang opisina, binuksan ang monitor ng panloob na mga security camera, ang mga pinaniniwalaan ni Gertrudis na hindi niya kailanman tinitingnan, at pinindot ang record button. Ang digmaan para sa kaluluwa ng bahay ay nagsimula, at si Roberto, sa unang pagkakataon, ay alam kung anong panig ang dapat niyang ipaglaban. Ang screen ng monitor ay naglalabas ng halos hindi marinig na electric hum, ngunit para kay Don Roberto ay tunog ito ng sirena ng alarma. Mula sa dilim ng kanyang opisina, na ngayon ay naging isang improvised surveillance booth, pinapanood niya ang butil-butil, itim at puting imahe na ipinapadala ng kamera sa service corridor. Ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa desk ng kahoy, ay nakakuyom ng mahigpit kaya't namutla ang kanyang mga kamao. Sa monitor, si Aling Gertrudis ay hindi ang masunurin na matandang babae na nagdadala ng tsaa. Siya ay isang palihim na anino. Nakita ni Roberto na huminto siya sa harap ng built-in na aparador kung saan inilalagay ni Elena ang kanyang canvas bag. Tumingin sa magkabilang gilid ng pasilyo ang babae, isang likas na galaw ng pagkakasala, sinusuri kung walang mga saksing nakakakita. Hindi niya alam na ang digital na mata ng kanyang amo ay sinusuri siya mula sa itaas. Kinuha ni Gertrudis ang brooch mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng screen, ang kislap ng mga diamante ay halos isang puting ilaw lamang, ngunit kinilala ni Roberto ang hugis. Ito ang butterfly brooch na ibinigay niya sa kanyang asawang si Laura sa kanilang huling anibersaryo. Ang makita ang alahas na iyon, simbolo ng isang dalisay at trahedya na pag-ibig, sa nakalalason na mga kamay ng kanyang katiwala ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Sa mabilis at kinakabahang galaw, binuksan ni Gertrudis ang zipper ng bag ni Elena. Ipinasok niya ang kanyang kamay ng malalim, naghahanap ng ligtas na taguan sa pagitan ng hamak na damit ng yaya. Pinigil ni Roberto ang kanyang hininga, nakaramdam ng isang halo ng nakakasuklam na pagkaakit at bulkanikong galit. Sinusubaybayan niya ang isang krimen na nangyayari sa real time. Nakikita niya kung paano ginawa ang isang kasinungalingan na naglalayong sirain ang buhay ng isang inosente. Inalis ni Gertrudis ang kanyang kamay, isinara ang bag at pinantay ang tela upang burahin ang anumang bakas ng kanyang manipulasyon. Pagkatapos ay inipit niya ang kanyang abuhin na buhok, inayos ang kanyang mukha sa maskara ng makadiyos na pagiging seryoso na karaniwan niyang ginagamit at naglakad patungo sa sala. Napaupo si Roberto sa likod ng kanyang silya. Inilalabas ang hangin na pinigilan niya. Patuloy na tumatakbo ang recording. Mayroon siyang ebidensya, mayroon siyang smoking gun, ngunit ang naramdaman niya ay hindi ginhawa, kundi isang nakakapinsalang pagkakasala. Ilang beses na ba nangyari ito noon?
Naalala niya ang nurse 3 buwan na ang nakalipas, ang nawalan ng silver watch. Naalala niya ang batang babae na sinibak dahil di umano'y sinira ang isang Ming vase ng sinasadya. Laging si Gertrudis ang saksi, ang nakakadiskubre, ang tagapagligtas ng ari-arian ng pamilya. Naging bulag ako, bulong ni Roberto. Pinahid ang kanyang mukha. Pinayagan ko ang isang ahas na magbantay sa aking pugad. Sa ibaba sa sala, nanatili ang kapaligiran ng lihim na kapayapaan. Si Elena, walang kamalay-malay sa paparating na bagyo, ay patuloy na nakikipaglaro sa kambal. Naiisip ni Roberto ang kanilang mga ngiti. Nararamdaman niya ang init na kanilang inilalabas kahit na sa pamamagitan ng mga dingding at sahig na naghihiwalay sa kanila. Inaayos ni Elena ang kanyang mga anak sa pagmamahal at lumang medyas habang sa itaas ay nagsisimula ang makina ng puot upang durugin siya. Tumayo si Roberto, hindi siya tatakbo pababa na sumisigaw. Masyado iyong madali para kay Gertrudis, itatatwa niya. Sasabihing may hinahanap siya. Mag-iimbento siya ng palusot. Hindi, kailangan ni Roberto na maging ganap ang pagtataksil. Kailangan niyang ilantad si Gertrudis. Kailangan niyang sabihin ang mga salita. Kailangan niyang akusahan gamit ang daliri. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kakayahan ng kasamaan ng tao kapag pakiramdam nito ay walang kaparusahan. Isinuot niya ang kanyang blazer, inayos ang kanyang kurbata, at ginaya ang pinakamalamig at hindi malirip na ekspresyon ng kanyang repertoire bilang negosyante. Bababa siya sa entablado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang puppet ni Gertrudis. Siya ang hukom, ang hurado, at, kung gugustuhin ng Diyos, ang moral na berdugo ng babaeng lumason sa kanyang tahanan. Samantala, sa sala, pumasok si Gertrudis. Hindi siya gumawa ng ingay. Sa simula ay nanatili siya sa pintuan, nagmamasid kung paano tinulungan ni Elena si Santi na magpatong ng 3 bloke ng kahoy. Ang kaligayahan ng eksena ay naging hindi matitiis para sa matandang babae. Ang makita ang hamak na babae na iyon na pumapalit sa lugar ng ina, tumatanggap ng mga ngiti ng mga tagapagmana, ay isang personal na insulto sa kanyang 14 taon ng mahigpit na paglilingkod. Masiyahan ka habang kaya mo, bata, bulong ni Gertrudis sa kanyang sarili. Hinahaplos ang walang lamang bulsa ng kanyang apron, kung saan dati ay mabigat ang brooch. Dumating na ang taglamig. Huminga ng malalim si Gertrudis. Pinuno ang kanyang mga baga ng hangin para sa teatral na sigaw na sisira sa armonya. Ito ang panahon upang kumilos. Ang sigaw ni Gertrudis ay hindi tao. Ito ay ang matinis na hiyaw ng isang sugatan na seagull, idinisenyo upang putulin ang hangin at palamigin ang dugo. Senyor Roberto, ang impact sa sala ay agad. Ang tore ng mga bloke na kakagaling lang ni Santi sa pagtatayo nang may matinding pagsisikap ay gumuho ng marahas na nagulat ang bata. Si Nico, na tumatawa sa sahig, ay agad na umiyak, natakot sa matinis na volume. Si Elena, na may reflexes ng isang taong sanay na magprotekta, ay sumugod pasulong, tinatakpan ang parehong bata ng kanyang mga bisig, nakatingin sa pinto na malaki ang mga mata, umaasang makakita ng sunog o armado na nanghihimasok, ngunit nakita lamang niya si Gertrudis. Ang katiwala ay nasa gitna ng sala na nakatakip ang mga kamay sa kanyang ulo, gumaganap ng isang nervous breakdown na karapat-dapat sa isang Academy Award. Ito na ang sukdulan, ito na ang katapusan. Sigaw ng matanda nakatingin sa kisame na tila humihingi ng tulong sa Diyos. Hindi ko na kayang manahimik pa, hindi ito papayagan ng aking konsensya. Lumabas si Roberto sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan siyang bumaba sa mga hagdan na walang ekspresyon ang mukha. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyayari. Bumaba lang siya na parang ulap ng bagyo na puno ng static electricity. Ano ang ibig sabihin ng kaguluhang ito, Gertrudis? Tanong ni Roberto nang makarating sa huling baitang. Ang kanyang boses ay mahina, kontrolado, ngunit mayroon itong mapanganib na talas na hindi napansin ni Gertrudis sa kanyang malisyosong kagalakan. Senyor, tumakbo si Gertrudis patungo sa kanya, nagyakapan ang kanyang mga kamay na tila nagmamakaawa. Sinubukan kong maging pasensyosa. Sinubukan kong bigyan ng pagkakataon ng babaeng ito, ngunit may mga limitasyon. Ang dugo ng inyong asawa ay humihingi ng katarungan. Dahan-dahang tumayo si Elena na hawak si Nico sa kanyang kanang binti at si Santi sa kanyang mga bisig. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Alam niyang wala siyang ginawa. Ngunit alam din niya na sa mundo ng mayayaman, mas mababa ang halaga ng katotohanan ng mahihirap kaysa sa alikabok. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Elena na nanginginig ang boses, ngunit marangal. Alam mo kung ano ang sinasabi ko, ipokrita. Isinuka ni Gertrudis, lumingon sa kanya na namumula ang mga mata sa galit.
Napansin ko ang mga bagay-bagay, senyor. Maliliit na bagay na nawawala, mga barya, mga kubyertos. Ngunit ngayon ay sobra na. Pinuntahan ko upang linisin ang inyong mesita de noche, senyor. Tulad ng ginagawa ko tuwing Biyernes, at nakabukas ang asul na velvet box. Hindi kumurap si Roberto. Nanatili ang tingin kay Gertrudis, ang butterfly brooch. Sigaw ni Gertrudis. Inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib. Wala na ang brooch ni Ginang Laura. At ang tanging tao na umiikot sa itaas habang nagtatrabaho kayo, senyor, ay siya. Nakita ko siyang umakyat na may dahilan ng pagkuha ng malinis na tuwalya. Isang halatang kasinungalingan niyon. Hindi umakyat si Elena sa buong araw. Ipinagbabawal siyang pumunta sa ikalawang palapag, maliban kung may direktang utos, ngunit ang akusasyon ay nakalutang sa hangin, mabigat at nakakalason. Hindi po ako umakyat, senyor, mabilis na sabi ni Elena, nakatingin sa mga mata ni Roberto. Hindi po ako lumabas sa sala, kayo po ang nasa itaas. Alam ninyong hindi po ako umakyat. Hindi sumagot si Roberto kay Elena. Nanatili siyang tahimik, hinayaang lumaki ang takot, hinayaang magtiwala si Gertrudis. Nagsisinungaling siya, iginiit ni Gertrudis. Parang mga daga, senyor, gumagalaw sa anino, ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli ko siya. Sigurado akong hindi pa niya nailabas sa bahay. Dapat nasa mga gamit niya handang dalhin sa oras na matapos ang kanyang shift. Hinihingi ko na suriin natin ang kanyang bag ngayon din para sa alaala ng ginang. Umiiyak ng walang pagtigil ang kambal, nararamdaman ang agresyon sa kapaligiran. Itinatago ni Santi ang kanyang mukha sa leeg ni Elena, binabasang-basa ang uniforme nito ng luha. Wag na naman, bulong ni Elena. At isang luha ng kawalan ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sinisuri ninyo na ang mga gamit ko isang beses. Ilang beses pa ba ninyo ako kailangang hiyain? Kung gaano karaming beses ang kailangan hanggang sa lumabas ang katotohanan, sabi ni Gertrudis, at nang hindi na humingi ng pahintulot, tumakbo siya patungo sa aparador ng pasilyo kung saan naroon ang bag ni Elena. Sinundan siya ni Roberto ng dahan-dahan. Si Elena, nakarga si Santi at hila si Nico sa kamay, ay sumunod din dahil wala siyang pagpipilian. Ito ay isang prosesyon ng libing patungo sa kanyang sariling social execution. Kinuha ni Gertrudis ang bag ng may karahasan. Inihagis ito sa sahig ng vestibule. Buksan mo, senyor, hiling ng matandang babae. Buksan mo at tingnan mo ng sarili mong mga mata kung sino ang pinapasok mo sa iyong bahay. Tiningnan ni Roberto ang bag. Pagkatapos ay si Elena. Ang batang yaya ay maputla, nanginginig mula ulo hanggang paa. Senyor, isinusumpa ko po sa buhay ng aking ina. Wala po akong kinuha, pagmamakaawa ni Elena. Nabali ang kanyang boses. Gusto ko lang po alagaan ang mga bata. Ayoko po ng inyong mga alahas. Hindi ko po kailangan. Ganoon ang sinasabi ng lahat ng magnanakaw, sabi ni Gertrudis. Yumuko si Roberto. Ang kanyang mga kamay, na perpektong alaga, ay humawak sa punit na canvas. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Ang tunog ng zipper na pumupunit sa katahimikan ay hindi matitiis. Sumandal si Gertrudis nang may ngiti ng pating, inaasahan ang kislap ng tagumpay. Ipinasok ni Roberto ang kanyang kamay, inalis ang damit, at ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na metal at matitigas na bato. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ang butterfly brooch ay kumislap sa ilaw ng lampara sa vestibule. Ang mga diamante ay kumislap ng may nakakatawang kalinisan sa gitna ng napakaraming moral na dumi. Aha! Sigaw ni Gertrudis na nagtatagumpay. Itinuturo ang daliri na tila espada. Ayan na, alam ko na. Magnanakaw, miserable, nagnakaw ka sa patay. Nagulat si Elena sa takot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa bibig. Binitawan ang mga bata sa isang segundo. Umatras siya hanggang sa mabangga ang pader. Hindi, bulong ni Elena. Umiling-iling na may takot sa kanyang mga mata. Hindi sa akin iyan. Hindi ko iyan inilagay diyan. May isang tao, may isang tao, may isang tao. Pinagtawanan ni Gertrudis. Sino? Ang mga multo, ang mga sanggol. Ikaw iyan. Nahuli ka naming nagtatago. Lumingon ang matandang babae kay Roberto. Umaasa na makita ang pagsabog ng galit. Umaasa na makita kung paano niya sinipa ang babae palabas. Umaasa sa utos na tawagan ang pulis. Senyor, tawagan ninyo ang mga autoridad. Hinihikayat ni Gertrudis, dalhin siya na nakaposas para matuto siya na hindi pinaglalaruan ang pamilya. Tumayo si Roberto na hawak ang brooch. Tiningnan niya ito sa ilaw, iniikot. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kamay at tiningnan si Elena. Nakita niya ang lubos na takot sa mukha nito
ang pagkasira ng isang taong alam na ang katotohanan ay walang halaga kapag ang ebidensya ay peke. Nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak sa kanyang paanan, yumayakap sa kanyang mga binti na tila mga nalunod na kumakapit sa isang palo. At pagkatapos ay dahan-dahang inikot ni Roberto ang kanyang ulo patungo kay Gertrudis. Nag-alinlangan ang ngiti ng matandang babae sa isang segundo. May isang bagay sa tingin ni Roberto na hindi akma, walang hindi makontrol na galit. Mayroong isang malamig na kapayapaan, isang malalim at nakakatakot na kadiliman. Tama ka Gertrudis, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa marmol na vestibule. Hindi ako pinaglalaruan pagdating sa aking pamilya. Eksakto, senyor. Kaya dapat, sabihin mo sa akin, putol ni Roberto. Humakbang patungo sa katiwala, nilulusob ang personal nitong espasyo. Paano mo nalaman na nasa ilalim ng bag iyan? Sa ilalim ng mga medyas. Nagkurap si Gertrudis. Kinakabahan. Ako. Inakala ko lang. Ang mga magnanakaw ay laging itinatago ang mga bagay sa ilalim. Instinct iyon, senyor. Instinct, ulit ni Roberto. Tinikman ang salita ng may pagkasuklam. Kakaibang instinct, dahil mula sa kinatatayuan mo, imposibleng makita ang ilalim ng bag bago ko inilabas ang kamay ko. Nagbago ang hangin sa silid. Sumara ang patibong ni Gertrudis, ngunit hindi pa niya napapansin na ang kanyang paa ang nasa bitag. Senyor, ano po ang ipinahihiwatig ninyo? Tanong ni Gertrudis, nawawalan ng lakas ang boses. Nandyan ang ebidensya, ninakaw niya iyon. Nandyan ang ebidensya, oo, sabi ni Roberto. Kinuyom ang brooch sa kanyang kamao. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Hindi ba sa tingin mo? Tinitigan ni Elena ang eksena na naguguluhan, mabilis ang tibok ng puso. Bakit hindi siya sinisigawan? Bakit niya tinitignan si Gertrudis nang may ganitong tindi ng predator? Elena, sabi ni Roberto nang hindi inaalis ang tingin sa matandang babae. Kunin mo ang mga bata, dalhin mo sila sa kanilang kwarto, isara mo ang pinto at takpan mo ang kanilang mga tenga. Senyor, ako. Sinubukan ni Elena na magsalita. Gawin mo, utos ni Roberto. At sa pagkakataong ito ay sumigaw siya, ngunit hindi sa galit sa kanya, kundi sa pagmamadali ng proteksyon. Nanginginig na kinuha ni Elena si Santi at hinawakan si Nico sa kamay. Tumakbo pataas ng hagdan, tumatakas mula sa bangungot. Nang mawala ang tunog ng mga hakbang ng mga bata at marinig ang klik ng pagsara ng pinto ng kwarto, naiwan si Roberto mag-isa kasama si Gertrudis sa vestibule. Ganap ang katahimikan. Humakbang paatras si Gertrudis. Naramdaman sa unang pagkakataon ang tunay na takot. Senyor, tinatakot niyo ako. Dapat nating tawagan ang pulis at tapusin na ito. Oh, huwag kang mag-alala, Gertrudis, sabi ni Roberto. Inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang libreng kamay. Tatapusin natin ito, ngunit hindi pa ako tatawag ng pulis. Una, gusto kong ipakita sa iyo ang isang pelikula. Isang napaka-interesanteng pelikula na kakagaling ko lang kinunan. In-unlock ni Roberto ang telepono. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen. Hinahanap ang file na konektado sa security cloud. Pelikula? Tanong ni Gertrudis na nanginginig ang boses. Ibinaba ni Roberto ang screen ng telepono sa kanya. Tingnan mo, bulong niya. Sa maliit at maliwanag na screen ay nakikita ang service hallway na itim at puti. Nakikita ang isang matandang babae na nakasuot ng kulay abong uniforme na tumitingin sa magkabilang gilid. Nakikita kung paano niya inilabas ang isang nagniningning na brooch mula sa kanyang bulsa. Nakikita kung paano niya binuksan ang bag. Nabago ang mukha ni Gertrudis. Ang maskara ng tapat na katulong ay natunaw, inilalantad ang hubot-hubad na takot ng isang nahuling kriminal. Nagbanggaan ang kanyang mga tuhod. Senyor, kaya ko pong ipaliwanag, bulong niya, umaatras patungo sa pinto. Walang dapat ipaliwanag, sabi ni Roberto. Lumapit sa kanya ng walang awa. Ang dapat pagdesisyonan ngayon ay kung aalis ka sa bahay na ito nang nakatayo o sa isang patrol car. Dumating ang climax, ngunit hindi tulad ng isinulat ni Gertrudis. Ang banal na katarungan ay kakagaling lang pumasok sa vestibule at nakasuot ng traje at kurbata. Patuloy na nagre-replay ang telepono ng video ng paulit-ulit. Ipinapakita ang pagtataksil sa itim at puti. Tiningnan ni Aling Gertrudis ang screen na tila isang salamin na nagpapahiwatig ng kanyang sariling bulok na kaluluwa at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada ay wala siyang mabilis na sagot o isang matalim na kasinungalingan o isang makadiyos na dahilan. 40 taon, bulong ng matandang babae, nanginginig ang boses, hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa walang magawa na galit.
40 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa pamilyang ito. Nilinis ko ang kanilang mga kaguluhan, iningatan ko ang kanilang mga sikreto, at itatapon mo ako dahil sa isang piraso ng metal, dahil sa isang mumurahing bagay? Dahan-dahang ibinalik ni Roberto ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kapayapaan na kanyang naramdaman ay nakakatakot, maging para sa kanya. Ito ay ang kapayapaan ng isang nakaligtas sa isang paglubog at nakikita ang baybayin. Hindi kita itatapon dahil sa metal, Gertrudis, sabi ni Roberto. Humakbang patungo sa pangunahing pinto at binuksan ito ng malapad. Ang hangin ng gabi ay pumasok sa malamig at malinis na vestibule. Itinatapon kita dahil sinubukan mong sirain ang isang inosente upang pakainin ang iyong ego. Itinatapon kita dahil ginawa mong diktadura ang aking pagluluksa. Itinatapon kita dahil sa pagtatangkang protektahan ang aking bahay, ginawa mo itong isang bilangguan. Tumayo si Gertrudis. Kung babagsak siya, hindi siya luluhod. Tumigas ang kanyang mukha, nabalik ang maskara ng aristokratikong paghamak na kanyang kinopya mula sa kanyang mga dating amo. Ginagawa ko ang ginagawa ko para sa kapakanan ng lahi. Isinuka niya, inaayos ang kanyang apron gamit ang galit na mga kamay. Ang babaeng iyan, ang walang kwentang iyan, ay sisirain ang mga batang iyon. Gagawin silang mahina, malambot, tulad niya. Naniniwala kayo na nanalo kayo, Senyor Roberto, ngunit mananatili kayong mag-isa sa kaguluhan. Kapag lumaki ang mga batang iyon at hindi nila alam kung paano kumilos sa lipunan, maaalala ninyo ako. Mas gugustuhin kong maging masaya sila kaysa maging disente tulad mo. Sagot ni Roberto, itinuturo ang dilim ng kalye. Lumabas. Mayroon kang 10 minuto upang ilabas ang iyong mga gamit sa aking ari-arian. Kung pagkalipas ng 11 minuto ay narito ka pa rin, tatawagan ko ang pulis at ipapakita sa kanila ang video. At maniwala ka sa akin, hindi gusto ng mga hukom ang mga magnanakaw ng alahas, gaano man sila katagal nagtrabaho. Naglabas si Gertrudis ng isang huni ng paghamak. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang matigas na sapatos ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon sa marmol na kanyang pinakintab. Pagdating sa pintuan ay tumigil siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay 2 balon ng kapaitan. Hindi sana papayagan ni Ginang Laura ito, ibinato niya ang kanyang huling lason na pana. Naramdaman ni Roberto ang tama, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagdugo. Ginang Laura, sabi ni Roberto na matatag ang boses, ay sisibakin ang sinumang nagpaiyak sa kanyang mga anak. Paalam, Gertrudis. Lumabas ang matandang babae sa gabi nang hindi lumingon. Isinara ni Roberto ang pinto. Ang tuyong tunog ng trangka ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang tiyak na tunog. Ang sumunod na katahimikan ay hindi ang mapanlinlang na katahimikan noon. Ito ay isang katahimikan ng kawalan, ng malinis na espasyo. Ang anino ay nawala, ngunit hindi pa tapos ang krisis. Sa itaas, tapos na ang pinsala. Umakyat si Roberto sa hagdan. Tila napakabigat ng kanyang mga binti. Bawat baitang ay isang akusasyon. Pinayagan niya na mangyari iyon. Siya ay naging kasabwat sa pamamagitan ng pagpapabaya. Dumating siya sa pasilyo ng 2nd palapag. Nakasarado ang pinto ng kwarto ng mga bata. Mula sa loob ay walang naririnig na histerikal na iyak, kundi isang bagay na mas nakakasakit, isang mahinang bulong na nanginginig. Idinikit ni Roberto ang kanyang tenga sa kahoy. Matulog ka, negrong sanggol. Nasa bukid ang nanay mo. Kumakanta si Elena. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pigil na pag-iyak. Naligaw sa tono dahil sa takot, ngunit patuloy na kumakanta. Kahit sa sandali na naniniwala siyang siya ay aarestuhin, na mawawala ang kanyang reputasyon at kalayaan, ang kanyang prioridad ay patuloy na patahimikin sina Nico at Santi. Ipinatong ni Roberto ang kanyang noo sa pinto. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa dibdib, kaya't kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Iyon ang sirko na kanyang hinamak. Ang matinding katapatan na iyon ang tinawag niyang kawalan ng profesionalismo. Naramdaman niya ang kanyang sarili na pinakamahihirap na tao sa mundo. Dahan-dahan niyang pinilipit ang seradura. Nakalak. Ikinandado ni Elena ang pinto. Nagtago mula sa halimaw na akala niya ay paparating para sa kanya. Elena, tawag niya. Ang kanyang boses ay paos, hindi makilala. Elena, buksan mo, pakiusap. Ang kanta ay biglang huminto. May narinig na pigil na hikbi at tunog ng isang taong gumagalaw upang protektahan ang isang bagay. Huwag kang pumasok. Pagmamakaawa niya mula sa kabilang panig na may boses na takot. Pakiusap, senyor. Huwag ninyong hayaang pumasok ang pulis dito. Huwag sa harap nila. Ako ang lalabas. Susuko ako. Ngunit huwag ninyong takutin ang mga bata.
Ang pakiusap ay sumira sa kanyang kaluluwa. Nagpaplano siya ng kanyang sariling pagdakip upang protektahan ang inosensya ng kanyang mga anak. Walang pulis, Elena, sabi ni Roberto. Idinikit ang kanyang kamay sa kahoy. Umalis na si Gertrudis. Tapos na. Buksan mo ang pinto. Kailangan kong may ipakita sa iyo. Mayroong mahaba at matinding katahimikan. Naririnig ni Roberto ang mabilis na paghinga nito sa kabilang panig. Sa wakas, tumunog ang trangka. Bumukas ng ilang sentimetro ang pinto. Sumilip si Elena. Namamaga at namumula ang kanyang mga mata. Nasira ang makeup. Magulo ang buhok. Hawak niya si Santi sa isang braso na tila kalasag at si Nico ay nakakapit sa kanyang binti, nakatago sa likod ng kanyang palda. Tinitigan niya ito ng may takot, inaasahan ng patibong, inaasahan ng mga posas. Hindi itinulak ni Roberto ang pinto, nanatili siya sa pasilyo. Iginagalang ang espasyo nito na nakabuka ang mga kamay at walang hawak upang ipakita na wala siyang dalang anuman, kundi ang kanyang sariling kahihiyan. Umalis na siya, ulit niya. Pinatalsik ko siya. Nagkurap si Elena na naguguluhan. Mas mahigpit na niyakap ang sanggol. Pinatalsik mo siya? Ngunit ang brooch sinabi niya na siya ang naglagay doon. Kinuha ni Roberto ang telepono muli. Nakarecord iyon. Nakita ko ang lahat. Tiningnan ni Elena ang telepono. Pagkatapos ay si Roberto. Ang kanyang mga balikat, na dating matigas na parang kwerdas ng biolin, ay bumagsak. Napakabilis ng ginhawa kaya't kinailangan niyang sumandal sa frame ng pinto upang hindi mahulog. Si Santi, na nararamdaman na nawala ang panganib, ay ipinatong ang kanyang ulo sa balikat niya at bumuntong hininga. Kung gayon, hindi ako makukulong? Tanong niya na may inosensya na hindi matitiis kay Roberto. Hindi, sabi ni Roberto, umiling-iling. Nilunok ang buhol sa kanyang lalamunan. Ang tanging tao na dapat hatulan sa bahay na ito ay ako dahil sa pagdududa sa iyo. Binuksan ni Elena ang pinto ng ganap, pinayagan si Roberto na pumasok sa santuaryo ng silid ng mga bata. Ang silid ay madilim, naiilawan lamang ng isang nightlight na hugis bituin. May mga laruan sa sahig, ngunit hindi ito mukhang magulo, mukha itong buhay. Pumasok si Roberto na pakiramdam ay isang nanghihimasok sa kanyang sariling bahay. Naglakad si Elena patungo sa kuna at dahan-dahang inilapag si Santi. Ang bata, pagod na sa drama ng araw, ay agad na umikot. Si Nico, nagising pa rin, ay tiningnan ang kanyang ama nang may pagdududa mula sa likod ng binti ng yaya. Patawarin niyo po ako, senyor, sabi ni Elena. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sobrang natakot po ako. Ang nanay ko po ay umaasa sa akin. Kung makukulong po ako, mamamatay po siya. Umupo si Roberto sa isang mababang silya. Isa sa mga maliliit na silya para sa pagbabasa ng kwento na hindi niya kailanman ginagamit. Naging kasing taas siya ni Nico. Elena, sabi ni Roberto, tinitignan ang kanyang magkadikit na mga kamay. Huwag ka nang humingi ng tawad. Kailanman ay huwag ka nang humingi ng tawad sa akin. Itinaas ni Roberto ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig at analitikal, ay basa. Nakita ko ang video ng pagnanakaw. Oo, ngunit pagkatapos ay nanood pa ako ng iba. Bahagyang umigting si Elena. Iba? Sinuri ko ang mga recording ng nakaraang linggo, ng mga araw na nasa biyahe ako at akala mo ay mag-isa ka, pag-amin ni Roberto. Ibinaba ni Elena ang kanyang ulo, nahihiya. Senyor, alam ko po na sumasayaw po kami sa kusina at pinayagan ko po si Nico na kumain ng ice cream sa alpombra. Nilinis ko po iyon, sumusumpa po ako. Hindi ko tinitignan ang mga mantsa, Elena, putol ni Roberto na may malambot na boses. Tinitignan ko ang aking mga anak. Kinuha ni Roberto ang kanyang tablet na dinala niya mula sa opisina at binuksan ito. Ang asul na ilaw ay nagpaliwanag sa kanyang pagod na mukha. Naghanap siya ng isang file at pinindot ang play. Ibinaba niya ang screen upang makita ni Elena. Ito ay isang recording ng 2 araw na ang nakalipas. Sa imahe nakaupo si Elena sa sahig ng sala na may nakabukas na higanting libro. Sina Nico at Santi ay nakaupo sa tabi niya, hypnotized. Hindi lamang nagbabasa si Elena, umarte siya. Gumawa ng mga boses, iginalaw ang kanyang mga braso, naging halimaw at prinsesa. Ngunit ang itinuro ni Roberto ay hindi si Elena, kundi ang mga bata. Tingnan mo si Nico, sabi ni Roberto. Itinuturo ang screen. Tingnan mo kung paano siya tumitingin sa iyo. Sa video, tiningnan ni Nico si Elena ng may lubos na pagsamba. Ginagaya ang kanyang mga galaw, tumatawa bago pa matapos ang biro. At si Santi, ang bata na di umano'y hindi makakilos, ay sinusubukang umakyat sa likod ni Elena upang makita ng mas mabuti ang libro
gamit ang lakas at koordinasyon na sinasabi ng mga doktor na wala siya. Hindi ko alam na kaya nang pumalakpak ni Nico, bulong ni Roberto na basag ang boses. Nakita ko sa video, natuto siyang pumalakpak noong nakaraang Martes. Kasama ka, na-miss ko iyon. Dumiretso siya sa susunod na video. Ito ang eksena ng pagkain. Ginagawa ni Elena ang eroplano gamit ang kutsara. Kinakain ng mga bata ang gulay ng walang protesta. Tumatawa. Hindi ko alam na gusto ni Santi ang broccoli. Patuloy ni Roberto at isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa akin, nilulura niya. Sa iyo. Kinakain niya ng tumatawa. Pinatay ni Roberto ang tablet at inilagay sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang pader ng yelo ay tuluyang nabasag. Ang milyonaryo, ang taong bakal, ay nagsimulang umiyak isang tahimik, malalim na pag-iyak na nagpakalog sa kanyang mga balikat. Akala ko binibigay ko na ang lahat, bulong ni Roberto. Ang pinakamagandang bahay, ang pinakamagandang damit, ang pinakamagaling na doktor, at ikaw ay dumating na may guwantes na goma at lumang medyas at binigyan mo sila ng tanging hindi ko maibigay buhay. Napatigil si Elena. Hindi pa siya nakakakita ng isang taong tulad niya, napakalakas, na bumagsak ng ganoon. Ang instinct na nagtutulak sa kanya na alagaan ng mga bata ay bumalik sa ama. Dahan-dahan siyang lumapit, nag-aalinlangan. Senyor, mahal niyo po sila, sabi niya ng mahina. Iyon ang mahalaga. Ang pag-ibig ay natutunan tulad ng paglakad ni Santi. Kailangan lang mawala ang takot na humiga sa sahig. Itinaas ni Roberto ang kanyang namumula at basang mukha. Tiningnan niya si Nico na lumapit na usyoso nang makita ang kanyang ama na umiiyak. Ang bata, na may dalisay na empatiya ng pagkabata, ay inabot ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang tuhod ni Roberto. Tatay, masakit, sabi ni Nico. Ito ay isang bala sa puso. Oo, Nico. Masakit kay tatay dito, sabi ni Roberto, hinahawakan ang kanyang dibdib. Nang hindi nag-iisip, gumawa si Roberto ng isang bagay na hindi niya ginawa simula pa noong libing ng kanyang asawa. Gumapang siya mula sa silya at naupo sa sahig, sa alpombra, sa parehong antas ng kanyang anak at ng yaya. Hindi niya inalintana na malulukot ang kanyang $3,000 na pantalon. Hindi niya inalintana ang dignidad. Iniabot niya ang kanyang mga bisig kay Nico. Nag-alinlangan ang bata ng isang segundo. Tiningnan si Elena. Tumango ito nang may mainit na ngiti. Binibigyan siya ng pahintulot. Naglakad si Nico patungo sa kanyang ama at nagpuyat. Inililibing ni Roberto ang kanyang mukha sa buhok ng kanyang anak. Inaamoy ang baby shampoo at inosensya. Elena, sabi ni Roberto mula sa sahig nang hindi binibitawan ang bata. Hindi ko gusto na magtrabaho ka para sa akin. Nakaramdam si Elena ng bigla ang lamig. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinisibak siya. Senyor, ayoko pong maging empleyado ko kayo. Pagwawasto ni Roberto. Itinaas ang kanyang tingin. Wala nang hadlang ang kanyang mga mata. Gusto ko na maging bahagi ka ng pamilyang ito. Gusto ko na turuan mo ako hindi maglinis o mag-ayos. Gusto ko na turuan mo akong maging ama na nakikita nila sa iyo. Iniabot ni Roberto ang kanyang kamay sa kanya. Hindi ito isang romantikong kilos. Ito ay isang kilos ng malalim na paggalang ng pagiging magkapareho. Isang kasunduan sa dugo. Manatili ka, pakiusap. Hindi dahil sa suweldo. Doblehin ko ang iyong suweldo. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Manatili ka upang turuan mo akong maglaro. Tiningnan ni Elena ang kamay ni Roberto. Tiningnan niya si Nico na nakayakap dito. Tiningnan niya si Santi na natutulog sa kuna. Naintindihan niya na tapos na ang labanan. Ang lamig ng mansyon ay nawawala. Ngumiti si Elena at sa pagkakataong ito ay isang tahimik na ngiti. Walang takot. Mananatili po ako, senyor, sabi niya. Hawak ang kamay ni Roberto, ngunit sa isang kondisyon. Anuman, mabilis niyang sabi. Bukas, isusuot mo ang mga medyas na puppet. Ako ang magiging audience. Naglabas si Roberto ng tawa, isang tunay na tawa. Kinalawang, ngunit totoo, nakakaiba ang tunog sa silid na iyon, nasanay sa katahimikan. Kasunduan, sabi niya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng bituing lampara, kasama ang mayamang ama sa sahig at ang mahirap na yaya na nakatayo, tinatakan ang tunay na kapalaran ng bahay na iyon. Hindi ito nasa aparador, nasa alpombra ito. Kinabukasan, hindi katulad ng ibang araw sa mansyon. Karaniwan, ang araw ay pumapasok sa mga bintana na may baluti, nagpapaliwanag sa mga particle ng alikabok sa isang tahimik na mausoleum. Ngunit ngayon, tila pumasok ang araw na may pahintulot na hawakan ang lahat. Bumaba si Don Roberto sa kusina 8:00.
ayon sa kanyang biological clock. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya nakasuot ng asul na Italian cut suit o ng silk tie na mahigpit na nakatali sa kanyang leeg na parang eleganteng lubid. Nakasuot siya ng kulay abong sweatpants at puting cotton t-shirt, mga damit na kinuha niya mula sa ilalim ng isang nakalimutang drawer. Mga labi ng isang panahon kung kailan alam din niya kung ano ang isang tamad na linggo pagpasok sa kusina. Ang amoy ay hindi ng itim at mapait na kape na karaniwang inihahanda ni Gertrudis para sa kanya ng mag-isa. Amoy vanilla ito, mainit na gatas at tinapay na inihaw. Nakatalikod si Elena, humuhuni ng isang malambot na melodiya habang ginagalaw ang isang kawali. Nasa kanyang high chair si Nico na may mukha na may mancha ng fruit puree, hinahampas ang tray ng plastic na kutsara. Nang makita ang kanyang ama, huminto ang bata. Nagkaroon ng isang segundo ng pag-aalinlangan, isang nakondisyon na reaksyon dahil sa mga buwan ng kalamigan, ngunit si Roberto, sa halip na baliwalain o hilingin na tumahimik, ay gumawa ng isang bagay na nagpabago sa kapaligiran ng silid. Kinindatan niya ito. "Magandang umaga, kampeon," sabi ni Roberto, lumapit sa high chair. Naglabas si Nico ng isang kinakabahang tawa at muling hinampas ang mesa. Sa pagkakataong ito ay may sigla. Nagulat si Elena sa kaswalidad ng amo. "Magandang umaga po, Senyor Roberto," sabi niya, pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Ang kanyang mga mata ay may kaunting bakas pa rin ng pamamaga dahil sa pag-iyak noong nakaraang gabi, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw at kalmado. "Hindi ko po alam na bababa po kayo ng maaga. Malapit na pong matapos ang kape." "Ayoko ng kape, Elena," sagot niya. Umupo sa isa sa mga silya sa kusina, hindi sa ulo ng formal na hapagkainan. "Ngayon, gusto ko ang kinakain nila," ngumiti si Elena. Isang ngiti na nagpaliwanag sa kusina ng higit pa sa mga ilaw ng halogen. "Banana puree with biscuits?" tanong niya nang nagbibiro. Kung iyon ang nagbibigay ng enerhiya para sa ritmo ng dalawang ito. Kung gayon, puree, sabi ni Roberto, kinukuha ang kutsara na inalok ni Nico sa kanya. Ang almusal na iyon ang nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon at ang simula ng isa pa. Walang mga business meeting, walang tawag sa Hong Kong. Ginugol ni Roberto ang umaga sa pag-aaral at ito ang pinakamahirap na aral sa kanyang buhay. Nadiskubre niya na ang pagpapatakbo ng isang multinational ay laro ng bata kumpara sa pagpapalit ng diaper habang gumagalaw o pagkumbinsi kay Santi na huwag ipasok ang isang Lego piece sa kanyang ilong. Sa kalagitnaan ng umaga, tumunog ang doorbell ng pangunahing pinto. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa bahay. Umigting si Roberto. Si Elena, na nasa sahig, tinutulungan si Santi na iunat ang kanyang mga binti, ay itinaas ang kanyang tingin ng may takot. "Siya siguro," bulong ni Elena. Binalaan ni Gertrudis na babalik para sa natitira niyang gamit. Tumayo si Roberto. Nagbago ang kanyang postura. Nawala sandali ang mapaglarong ama at bumalik ang taong bakal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bakal ay isang kalasag para sa kanyang pamilya. "Manatili ka rito," mahina niyang utos. "Ako ang bahala." Naglakad si Roberto patungo sa entrada. Nang buksan niya ang pinto, hindi niya nakita si Gertrudis, kundi isang mensahero na may kahon at sa likod nito, sa bangketa, ay isang patrol car na dumating upang kumuha ng pahayag tungkol sa reklamo ng tangkang pagnanakaw na sinubukan ni Gertrudis sa kanyang paghihiganti na isang palaban kay Elena kaninang umaga na nagsasabing hindi nararapat ang pagpapatalsik. Ang lakas ng loob ng matandang babae ay walang hangganan. Kahit sa labas ng bahay, sinubukan niyang ipagpatuloy ang pagmamanipula sa katotohanan. Lumabas si Roberto sa porch. Lumapit ang pulis, dala ang kanyang notebook. "Magandang umaga po, senyor. May reklamo po kami mula sa isang Gertrudis M. Sinasabi niya po na sinaktan siya ng inyong empleyado nang pasalita at ninakaw ang kanyang ari-arian." Itinaas ni Roberto ang kanyang kamay, pinigilan ng opisyal sa isang kilos ng lubos na autoridad. "Opisyal," sabi ni Roberto na kalmado ang boses. "Ang ginang Gertrudis ay sinibak kahapon dahil sa tuloy-tuloy na pagnanakaw at paninirang puri. Mayroon akong mga security recording na high definition na nagpapakita kung paano niya mismo kinuha ang mga alahas mula sa aking aparador upang ipagbintang ang yaya. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang maling reklamong iyon, masaya akong ibibigay sa iyo ngayon ang USB drive na may ebidensya upang ipagpatuloy ninyo ang kanyang agarang pagdakip dahil sa maling reklamo at pagnanakaw sa bahay." Huminto ang opisyal, ibinaba ang kanyang notebook at binago ang tono. "Naiintindihan ko, senyor. Kung mayroong video evidence,
Nagbabago ng malaki ang sitwasyon. Kakausapin ko ang ginang upang dissuade siya. Gawin mo ng higit pa riyan, sabi ni Roberto. Humakbang pa nang may malamig na tingin. Sabihin mo sa kanya na kung muli niyang babanggitin ang pangalan ng aking pamilya o lalapit sa loob ng 500 metro sa bahay na ito, siya ang makukulong at walang piyansa na maglalabas sa kanya. Umalis ang patrol car. Ang anino ni Gertrudis ay tuluyang nawala, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa katatagan ng isang ama na hindi na ipinauubaya ang proteksyon ng kanyang tahanan. Pagbalik sa sala, may dala si Roberto na mas mahalaga kaysa sa tagumpay sa batas. May dala siyang sobre na inihanda niya sa kanyang opisina noong madaling araw. Nakita niya si Elena na nakaupo sa sofa na hawak si Santi na tulog sa kanyang kandungan. Ang imahe ay napakalalim ng kapayapaan kaya't natakot si Roberto na sirain ito. Umupo siya sa harap niya sa coffee table. Binabalewala ang mga tuntunin ng etiquette. Elena? Mahina niyang sabi. Nagmulat siya ng kanyang mga mata na alerto. Ayos lang po, senyor, perpekto ang lahat. Hindi na po manggugulo si Gertrudis kailanman. Ang ginhawa sa mukha ni Elena ay halata. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Hinahaplos ang likod ng natutulog na bata. Ngunit kailangan nating pag-usapan ang negosyo, patuloy ni Roberto. Inilalagay ang sobre sa mesa. Tiningnan ni Elena ang puting sobre. Bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Ito ay isang kontrata ng pagiging kumpidensyal, bagong mahigpit na patakaran. Senyor, ipinapangako ko po na susundin ko ang lahat ng pinag-usapan natin kagabi. Ang mga medyas, ang laro, buksan mo, putol niya. Maingat na kinuha ni Elena ang sobre, sinusubukang huwag gisingin si Santi. Kinuha niya ang papel. Hindi ito tseke ng pagpapatalsik. Ito ay isang bagong kontrata sa trabaho. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa mga linya at lumaki ng labis nang makita ang halaga ng suweldo at ang huling probisyon. Senyor, ito ay sobra. Ito ay triple ng kinikita ko. At dito, sabi ni Elena, binasa niya ng malakas na nanginginig ang boses. Full medical coverage para sa empleyado at mga direktang kamag-anak ng unang degree. Tumango si Roberto. Tinitignan ang kanyang magkadikit na mga kamay. Sinabi mo sa akin na may sakit ang iyong ina, na umaasa siya sa iyo. Nagsaliksik ako ng kaunti kagabi. Alam ko na mahal ang mga treatment para sa kanyang kondisyon at na ang public healthcare ay may mahabang waiting list na buwan. Opo, senyor. 6 na buwan na po siyang naghihintay para sa operasyon sa balakang. Hindi na, sabi ni Roberto. Itinaas ang kanyang tingin at tinitignan siya sa mga mata ng may matinding pagiging tao. Nakausap ko si Dr. De La Cruz, ang head ng traumatology sa Central Hospital. Naghihintay sila sa kanya sa Lunes, lahat ay bayad. Itinaas ni Elena ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Biglang dumaloy ang mga luha ng walang babala. Hindi siya umiiyak dahil sa pera. Umiiyak siya dahil may isang taong nakakita sa kanyang hindi nakikitang sakit. Umiiyak siya dahil ang taong tila isang robot, 24 oras na ang nakalipas ay kakagaling lang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Bakit? Tanong niya na nanginginig ang boses. Bakit ninyo po ginagawa ito para sa akin? Ako lang po ang yaya. Hindi. Pagwawasto ni Roberto na matatag. Ikaw ang babaeng nagturo sa aking anak na lumakad nang hindi ako naniniwala sa kanya. Ikaw ang nagbalik ng tawa sa bahay na ito nang ako lang ang nagdadala ng katahimikan. Ang iligtas ang iyong ina ay ang pinakamaliit na magagawa ko upang magpasalamat sa iyo sa pagligtas sa aking mga anak at sa akin. Hindi na nakapagpigil si Elena. Hawak pa rin si Santi, yumuko siya at hinawakan ang kamay ni Roberto. Hindi niya hinalikan, hinawakan lamang niya ng mahigpit, nagpapahiwatig ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Salamat po, bulong niya. Salamat po, Don Roberto. Roberto na lang, sabi niya, hawak ang kamay niya pabalik. Roberto na lang. Epilogo. Pagkalipas ng 6 na buwan, dahan-dahang bumaba ang niyebe sa hardin, tinatakpan ang perpektong inayos na damuhan ng puting kumot. Ngunit sa loob ng bahay, ang klima ay tropikal. Ang sala, na dating mukhang lobby ng isang mamahaling hotel, ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Ang beige na sofa na gawa sa balat ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may takip na makukulay na kumot at hindi magkatugmang mga unan. Sa sulok, kung saan dati ay may isang abstract na eskultura ng malamig na metal, ngayon ay may isang bundok ng mga unan na nagsisilbing kuta. At sa gitna ng alpombra, ang milyonaryo ay hindi na makilala. Nakatihaya si Roberto, nakasuot ng maong na may gasgas sa tuhod. Sa kanyang kanang kamay ay may suot siyang asul na medyas na may mga mata na gawa sa butones na tinahi ng kamay.
Sa kaliwa ay isang pula na may dilaw na lana na ginagaya ang buhok. Pansin, mamamayan ng Villa Alfombra, tagundong ni Roberto na may peking malalim na boses, pinagsasalita ang asul na medyas. Ang halimaw na kiliti ay papalapit. Dalawang maliliit na ipo-ipo ang lumabas mula sa likod ng sofa. Sina Nico at Santi, na ngayon ay isa't kalahating taong gulang at tumatakbo ng may kapuri-puring katatagan, ay sumalakay. "Ah, tatay," sigaw nila na tumatawa ng malakas. Lumalabas sa kanya nang walang awa. Si Santi, ang bata na hindi dapat lumakad, ay tumakbo ng mas mabilis sa dalawa. Ang kanyang mga binti ay malakas. Ang kanyang mga galaw ay tiyak. Sumugod siya sa tiyan ng kanyang ama, tumatawa ng hysterical habang sinasalakay siya ni Roberto ng ginoong medyas. Pinanood ni Elena ang eksena mula sa pintuan ng kusina na may hawak na mainit na tasa ng tsaa. Hindi na siya nakasuot ng asul na uniforme ng yaya at guwantes na goma. Nakasuot siya ng komportableng damit, maong at isang woolen sweater. Nagtatrabaho pa rin siya doon, ngunit ang kanyang tungkulin ay nagbago. Hindi na siya ang hindi nakikitang empleyado. Siya na ang tiya, ang pinagkakatiwalaan, ang kasama sa pagpapalaki. Si Roberto, na nabibigatan sa pagmamahal ng kanyang mga anak, ay iniliko ang kanyang ulo at nakita si Elena na nagmamasid sa kanila. "Tulong!" Dramatiko niyang sigaw. Iniabot ang kanyang kamay sa kanya. "Elena, iligtas mo ako! Kinakain nila ako!" Tumawa si Elena, inilapag ang tasa sa isang maliit na mesa at dahan-dahang lumapit. "Pasensya na, Roberto," sabi niya na may mapaglarong ngiti. Sa gubat ng sala, ang pinakamalakas ang nakaliligtas. At sa halip na tulungan siya, humiga din si Elena sa sahig, nakasama sa labanan ng kiliti. Apat silang gumulong sa mamahaling alpombra, isang hindi makilalang masa ng mga braso, binti at tawanan. Sa sandaling iyon kung may kumuha ng litrato, hindi nila makikilala kung sino ang may-ari ng mansyon at sino ang empleyado. Nakita lamang nila ang isang pamilya, isang kakaibang pamilya, na tinahi ng mga sirang piraso na nagkaisa sa pinakamalakas na pandikit sa mundo, ang oras na pinagsamahan sa sahig. Dahan-dahang lumayo ang kamera, lumabas sa bintana, ipinapakita ang bahay na naiilawan sa gitna ng taglamig na gabi. Hindi na ito ang pinakatahimik at pinakaeleganting bahay sa kapitbahayan. Ito na ang pinakamaingay at, walang duda, ang pinakamayaman. Naintindihan ni Roberto ang huling aral. Hindi ka milyonaryo dahil sa kung ano ang nasa iyong bangko, kundi sa kung gaano karaming beses na tumatakbo ang iyong mga anak sa iyo kapag tumatawid ka sa pinto. At habang niyayakap niya sina Santi at Nico, nararamdaman ang tibok ng kanilang mga puso laban sa kanya. Nalaman ni Roberto na sa wakas ay nakauwi na siya ng totoo. Wakas,